Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, muli ay nagbabalik tayo sa ating programa ang Detox. Alhamdulillah at tayo ngayon ay nasa ika-12 na po na episode. At sa araw na ito, inshallah ta'ala, ay pag-uusapan natin ang isa na naman po mainit na topiko na inshallah ta'ala ay magbibigay gabay sa atin, sa ating umma, sa mga kaalaman na ibibigay sa atin, isi-share sa atin ng ating butihing tagapagsalita. Kasama natin inshallah ta'ala sa episode na ito, si Sheikh Isa Ibrahim. Sheikh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah at nakasama namin kayo ngayon. Bagamat alam po namin na masyadong abala ang inyong schedule, pero alhamdulillah ay nakarating kayo. Kumusta po ang inyong pagdating siligan? Alhamdulillah, pagkatapos ng klase, diretso na ako sa kaibigan. Alhamdulillah, walang traffic. Yung nire-repair lang ng mga daan. Alhamdulillah. Mashallah, parang nagkukumahog ngayon mag-repair ang mga kalsada, ano? Alhamdulillah at naging maganda ang araw natin ngayon, hindi din masyadong naging maulan, no? So alhamdulillah, marami din tayong mga kasama ngayon in our venue, no, mula sa mga brothers and sisters natin na nandito at kasama natin ang ating mga virtues o ang ating mga viewers mula sa ating Facebook page. So alhamdulillah, ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na ito, Sheikh, ay ang tungkol sa usaping masculinity. Okay? Ito ay ang tungkol sa marriage and masculinity crisis. So, gusto natin dito, inshallah ta'ala, mabigyan ng pag-uunawa ang tungkol sa kung ano ba talaga ang masculinity. At inshallah ta'ala, gaano nga ba ito kaimportante sa isang pamilyang Muslim at kailan ito nagiging hindi na healthy sa isang pamilya kapag nagkaroon na ng isang tinasawag nila na mga hindi magandang masculinity, no, or yung toxic masculinity. So lahat ito inshallah pag-uusapan natin, Sheikh. Bago tayo pumunta sa mas malalim na talakayan tungkol dito, gusto muna natin malaman ano nga ba ang kahulugan ng masculinity sa pananaw ng Islam? Okay, mashallah. Napakaganda ang ating paksa sa araw na ito. Dahil ito ay tumutukoy sa bawat isa sa atin, Sheikh. Mashallah. Totoo. Lahat ay nagsasabi, I'm a rajul, ako isang lalaki. Ayun. Ngunit pwedeng sasabihin mo ikaw ay lalaki, ngunit hindi rin totoong lalaki. So pwedeng ganun. So ano bang ibig sabihin ng masculinity? Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagbigay ng definasyon ng pagiging isang lalaki. Ito yung magiging gabay natin sa ating topic ngayon, kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yes. Ang mga lalaki ay qawwamun sa mga babae. So yung term na qawwamun, ano bang ibig sabihin ng qawwamun na yan? Yes. Diyan, kinuha yan sa term na qiwama. Ang ibig sabihin ng qiwama ay ikaw yung tagapangalaga, ikaw yung nagpoprotekta, ikaw yung nagsusustento. So yung tatlo na yan is lahat yan pumapasok sa definasyon ng al-qawwamun. Ikaw ay nag-aalaga. So titingnan mo yung family bilang isang ama. Ano yung kailangan ng yung pamilya or yung shelter kung saan sila nakatira, doon ba ay safe sila doon o hindi sila safe. Pangalawa is yung sustento. Ikaw dapat yung may hawak, nag-provide. Ikaw yung nagtatrabaho, hindi yung babae. Or, Totoo. kasi ngayon, di ba na yung panahon Napapaliktad ngayon, na yan. maraming naghahanap ng may trabahong babae para hindi na siya magtrabaho. Pangatlo is yung pag-aalaga. Kailangan mong alagaan pamilya, protection, pag-aalaga at pagsustento.
Yun yung Okay. Sheikh, yung Islamic perspective ng being masculine as a father ng Mm. pamilya. Yun ang pagiging tunay na lalaki. Oo. Ang pagiging tunay na lalaki sa Islam ay marunong ka mangalaga, Oo. mag-ingat, magsustento sa iyong pamilya, at yun ang pagiging kawam. Oh, at hindi rin ibig sabihin ng pagiging kawam is pagiging, kasi yung ibang sinasabi na ang kawam is ikaw lang yung kumbaga poste, hindi mo na kailangan yung asawa mo, hindi mo kailangan yung anak mo sa decision making, hindi kailangan mo sila. Mm. Pero sa'yo talaga manggagaling yung desisyon. Hindi naman ito yung pagiging dominado, I am dominating all of you. Mm. At ako lang talaga. Dapat lahat kayo submissive sa akin. Dapat lahat kayo sumusurrender sa akin. Hindi ganoon yung pagiging kawam. Ikaw ay matatag, at the same time ikaw ay with may mercy at compassion para sa iyong family. So, ang pagiging kawam ay marunong ka din makinig sa suhestyon at opinyon ng iyong pamilya. Bagamat ang desisyon ay dapat nagmumula sa iyo, o di kaya ang lakas ng pananaw ay dapat nagmumula sa iyo, pero hindi mo pa rin pwedeng isantabi ang kung ano ang pananaw ng iyong pamilya. Dapat mo pa rin itong pakinggan Siyempre. at dapat mo pa rin itong pagbatayan doon sa mga desisyon mo. At ganoon ang pagiging kawam. Hindi lang pagiging matapang. Mm. Sa mga hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya sa mga lalaki, kayo ay maghanda para sa pakibaka. Wa'idu lahum mastata'tum min Min quwwa. quwwa. Isa dun yun yung pagiging lalaki, ikaw ay matapang, yung pangangatawan is nakikita yung pagiging lalaki. Mm. Ngunit sinabi niya rin sa isang hadis, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Ang pinakamainam sa inyo is yung mainam sa pamilya niya. Yes. At ako yung pinakamainam sa aking pamilya. So nung tanungin ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano yung ginagawa niya sa bahay? Sinasabi nila, nire-repair niya yung mga sapatos. Siya yung Nagwawalis. nagwawalis o gumagawa ng mga gawaing bahay. So hindi ibig sabihin ang pagiging kawam or pagiging lalaki is sa katawan lang or bossy, you should be a leader, kaya ikaw yung unang gagawa ng gawain. Hindi pagdating sa bahay is, timpla mo ko ng kape or Yes. kailangan mong tumulong sa bahay. Yes. So, ibig sabihin ng pagiging kawam, hindi yung pagiging matapang o yung ikaw yung kinatatakutan sa bahay. Dahil sa ikaw ay dominante na parang boss kapag dumating sa bahay. Kundi ang pagiging kawam ay yung marunong ka makinig, marunong ka makiramdam at Makisalamuha. makisalamuha sa pamilya mo, at marunong ka makipagtulungan sa pangangailangan ng bahay. Mashallah. Ito ang magandang kahulugan na dapat na maintindihan, kasi ang iba iniisip nila ang pagiging kawam, pagiging dapat ikaw yung matapang. Ikaw yung kumbaga ikaw yung dapat ay kinatatakutan sa pamilya. Pero hindi pala yun ang kahulugan ng pagiging kawam. Ang pagiging kawam pala ay pagiging malambot sa salamuha sa iyong asawa, marunong ka maglambing, Mashallah. marunong ka makisama, marunong ka mag-ingat, marunong ka makinig, marunong ka makiramdam. Pero marami sa atin na nami-misinterpret ito. Isa rin Sek na kailangan makita natin sa pagiging rajul or rujula, hindi lang sa family, bagkus sa iyong appearance mismo. Kasi baka makaligtan natin 'to. Oo. Maka-focus tayo sa family lang. Oo. Kailangan din katulad ng sa lalaki, Oo. isa sa tanda ng pagiging lalaki is yung balbas. Pagpapataas, pagpapahaba. Pagpapahaba ng balbas. Oo. Kaya sinabi ng ating mga salafus salih, ang lalaki na tinatanggal niya yung kanyang balbas ay mukhannas or kumbaga nagiging babae. Nagiging babae dahil ito ay sign ng pagiging lalaki rin. Kaya yung Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, subhanalladhi zayyana ar-rijala bil-liha. Pinuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan naging isa sa kagandahan ng lalaki is yung pagpapahaba ng balbas. Yung boses, kailangan hindi yung boses na parang boses ng babae. Yung tindig, kailangan is makita yung pagiging lalaki. Pagiging lalaki. Yung paglakad, hindi pakimbot-kimbot. Or Hindi palambot-lambot. matatakot ka sa, kumbaga, sa araw, mawawala yung kutis ko. Subhanallah. Yan yung ibang nakakasira sa imahe ng pagiging lalaki. So yung lalaki, hindi tayo yung kutis natin ay kutis ng babae. Yung mukha natin khashin.
Hindi yan na kumbaga soft, magaspang yan. Yung katawan is kailangan nakikita kung si Sheikh nag-gym. Kung mag-gym ka, para makita talaga yung pagiging lalaki. So, yan yung sa appearance, yan yung sa mazhar na nakikita sa isang tao. Pero mas malaki talaga is yung sa inner self. Yes. Inner self ng isang lalaki, yung matatag yung pananampalataya. Yes. Anuin mo naman yung katawan kung walang pananampalataya. Kung hindi nagpa-pray ng sala, ng fajr sa masjid, anuin man na yung balbas kung wala ring pananampalataya sa isang lalaki. So, isa rin sa kailangan makita yung pagiging Yung lalaki appearance. inner self, yung self at saka parataya appearance. yung Yes, faith yes. ng isang tao. So, ibig sabihin, dapat makita din yung pagiging kawam ng isang lalaki, yung rujulan niya sa kanyang Oo. pagiging ambassador sa family niya. Hindi lamang sa kanyang gawa, kundi Oo. pati sa kanyang appearance. Oo. Dapat nakikita sa kanya yung the moment na makita mo yung family, alam mo na that he is a man who lead a family. Mashallah. He's the father who leads the family. Hindi yung makita mo yung lalaki na he is a man which is under the saya. Na kumbaga he is a man that makikita mo talaga sa kanya that he is the one who lead. He is the one who lead, he is the one who take care of the family, secure the family. Makikita sa appearance niya, Oo. no? And importante din sa atin 'yun na mga kalalakihan kasi nga hindi naman sinasabi doon ni Sheikh na kailangan pagaspangin natin yung mukha natin. Hindi. Pero ang ibig sabihin doon ay huwag tayong maging katulad ng babae na masyadong takot, no, na masira yung kanyang kutis, Oo. o di kaya ay parang kailangan ay palaging makinis dahil ang lalaki talaga meant to be na yung mukha niya medyo maging maitim dahil sa araw o di kaya ay madumihan, oily, sabihin natin ganun, dahil sa kanyang dami ng mga stress na ginagawa. Yes. Pero alhamdulillah, napakagandang pag bibigay liwanag natin dito, Sheikh, no? Ano ba talaga yung pagiging lalaki sa isang pamilya? At nasabi nga ninyo, ito yung pagiging kawam, pagiging leader, pagiging ambassador sa family. But mayroong kataga sa mga sekular na salita at ito din naman nakikita din natin, they just give the terminology about it, no? That mayroong tinatawag na toxic masculinity, ano? So ano ba ang tingnan natin pananaw ng sekular dito at kailan din naman natuturing ng Islam ng isang masculinity ay nagiging toxic na? Okay, mashallah. Yang term na toxic masculinity is galing yan sa West, galing sa kanila yan. Dahil may da'wa sila na tinatawag na feminism, woman empowerment, na kung saan ang babae is palalabasin sa kung saan talaga tinalaga ng relihiyong Islam, dito ka lang pwede na ikaw ay babae. So ano yung woman empowerment na yan? Walang problema sa woman empowerment, palakasin yung babae sa kanilang tungkulin. Pero kung palakasin ng babae sa tungkulin ng lalaki, yan ang hindi na pwede. Feminism, yung sinasabi nila na kung ano ang kaya ng lalaki, Dapat kaya din ng kaya babae. rin namin ng babae. Kaya ang mangyari rin sa family, hindi lang ikaw ang magdesisyon. Dahil family ito, ako magdesisyon din ako bilang isang nanay o bilang isang ina. At ikaw ay magdesisyon rin. Or ikaw ay dapat ang kukunin mo is yung desisyon mo dahil alam ko yung ikakabuti ng family bilang isang ina. So, tatanggalin sa iyo yung pagiging isang ama na ikaw yung nagdesisyon para sa iyong family. So, yung toxic masculinity, pag ikaw lang yung nagdesisyon, pagkatapos ng mungkahi, is ituturing nilang toxic masculinity dahil sinasabi nila, kayong mga babae, sunod-sunurin lang sa iyong mga asawa. Which is, yun yung sa Islam. Dahil ang babae, ang paglikha sa kanya ng Allah is emotion, yung nangingibabaw. Pero yung lalaki, ang nangingibabaw is yung decision making, yung ano talaga yung ikakabuti. Kung titingnan natin sa qada o sa court, sa Islam, isa sa mga kondisyon ng pagiging judge ay ang pagiging lalaki. Bawal ng babae bilang isang judge. Bakit? Dahil kung example, may krimen dyan,
nagnakaw, umiyak yung kriminal, "Oh, wag mong putulan ng kamay, wag mo kong i-punish dahil hindi makakain yung family ko, yung may sakit yung anak ko." Yung babae bibigyan niya ng pera, "Umuwi ka na." Kasi na-emotional Kasi emotional yung babae. Pero kung lalaki, basta punishment, punishment na yan. Bawal yan, wala nang wala nang sasabihin mo, may sakit, nagnakaw ka, kailangan talaga i-punish sa'yo yung punishment. So, yan yung isa sa pagkakaiba, nature ng creation ng lalaki at saka babae. Kaya Yes. tayo, yung sa desisyon, kukunin yung mungkahin ng anak, yung asawa, pero ikaw talaga yung magdesisyon. Ikaw talaga yung magiging leader ng family, hindi yung babae. So kumbaga parang ginagawa nila, either ikaw ang magdesisyon or kami ang Oo. magdesisyon. And if you decide too much at hindi yung desisyon namin nasusunod, parang nagiging uri na yun ng toxic masculinity na parang siya na lang lagi nadidinig, siya na lang lagi ang nagdi-decide. Sa pananaw naman kasi ng Islam, Sheikh, di ba? Hindi naman ito tungkol sa hindi dapat mag-decide ng magbigay ng sa opinion ng ang babae. Hindi man ito tungkol sa hindi pagbibigay ng opinion ng babae. Ang babae pwede magbigay ng opinion niya. Pwedeng magbigay ng opinion niya makakatulong sa lalaki. Pero ang masama dito kapag yung nangyayari sa maraming pamilya ngayon na nag-aagawan ng rule of responsibility. Na supposedly decision making is the responsibility of husband. But in this campaign ng mga kababaihan, kailangan ang pagdidesisyon din, kailangan magmula din sa amin. sa mga babae. So kapag hindi nyo kami pinapag-decide, masyado kaming inaalipusta ninyo or masyado kayong superior sa amin. May mga desisyon naman na pwede sa babae. Yes. Desisyon sa loob ng bahay, yung kulay ng kurtina, hindi namin yan papasukan, wala kaming pakialam dyan. Saan yung arrangement ng upuan, wala kaming pakialam dyan. Pero kung example, desisyon ng babae, ako ay magtatrabaho. Dahil ako ay nakapagtapos, anong mangyari sa napag-aralan ko kung hindi ako magtatrabaho? Sasabihin ng lalaki, paano yung mga anak natin? So kung ipipilit ng babae na kaya naman ng lalaki na sustentuhan yung family na walang trabaho yung babae, is kailangan sumunod yung babae sa desisyon ng lalaki. Pero kung ipipilit ng babae, kailangan ko magtrabaho dahil hindi sapat, ngunit sapat talaga, hindi pwedeng kunin yung desisyon ng babae. Sa lalaki na yun. Yes. Kumbaga, ang Islam kasi binabagay kung ano yung karapatan ng isang tao. Ang babae, meron silang mga decision making sa pamilya na dapat lang din talagang magmula sa kanila. 'Di ba? Like ano ang lulutuin, anong magiging ulam, no? Ano yung dapat na mga kulay ng plato natin, ano yung mukha ng table natin, 'di ba? Ay dapat talagang nagmula yan dapat talaga sa desisyon ng isang babae. Kasi kung panghihimasukan din natin tayong mga lalaki yung desisyon sa kurtina, desisyon sa pagkain, 'di ba? Hindi rin magiging maganda. Oo. So ibig sabihin sa Islam dito, binibigay sa atin ang karapatan, ng responsibilidad sa kung ano yung nababagay sa kanya. Oo. So sa lalaki, sinasabi ng Islam, responsibilidad ng lalaking Muslim na ang decision making pagdating sa generality of the matter of the family. But in terms of some aspect, ay meron ding desisyon dito na hinahayaan ng babae o binibigay ito sa babae bilang kanilang responsibilidad sa pagdidesisyon. Kaya nga nung nakita ko yung video ni Sheikh Zakaria, equality, equity, ang sa atin equity, hindi yung equality, hindi parehas talaga kasi yung nature ng bawat isa sa atin ay magkaiba. Yes. Yung sa lalaki, sa labas ng bahay, lahat ay nasa kaniyan. Lahat ng mabibigat na problema. Pero yung babae, ang problema niya is sa loob lang ng bahay. Sa loob lang ng bahay. Kaya minsan yung problema rin ng babae is nakukuha rin ng lalaki. Kaya minsan may nakikita tayo ng mga advertisement, 99 problems ng lalaki tapos may isang babae dito, isa lang yung problema. Gumanon lang sa lalaki is naging 100 yung lalaki. Kasi yung lalaki, kaya niya yung 100 problems. Hindi katulad ng babae, isang problema lang, ikaw lang. Ikaw lang na asawa niya yung problema niya. Kada yung pananamit niyo, yung pagkain mo, yung sa loob lang ng bahay. Yes. At yun nga, nasabi nga ninyo, ang lalaki mas
mas mapagtimpi, mas malakas humawak ng problema. Hindi katulad ng isang babae na madalas ay dahil sa kahinaan din ng kanyang yun ang nature ng isang babae, na kapag masyado ng marami yung problema sa kanya, nagiging dahilan na nai-stress, nade-depress, 'no? Most of the time nade-depress, sa depression, anxieties, dito sa mga kababaihan yan, mas malaki yung rate diyan kaysa sa Babae. mga kalalakihan. Kasi nga sila yung masyadong magkuhan ng maraming problema. Ito din nakikita natin, Sheikh, 'no, nangyayari sa modern time natin ngayon. Dahil sa naghahalo na yung babae at saka lalaki sa other part of responsibility, nakukuha na din ngayon ng problema ng babae, nakukuha na din niya yung problema ng lalaki. That's why masyado nang nagiging mabigat sa kanilang dalawa at nagiging dahilan na masyadong nag-aaway sila. Sa tingin mo, Sheikh? Before ako pumunta dito, may klase ako, tinanong ko yung mga murid, mga students, sino yung may family dito na ang nagtatrabaho ay ang kaniyang nanay at ang kaniyang tatay wala ng trabaho o hindi nagtatrabaho. Sinabi ng isa sa mga estudyante, "Ako po." Sabi ko, "Kung ang nagsusustento ang iyong nanay, ngayon sino yung nagdesisisyon sa inyo, nagbibigay ng desisyon sa family? Nanay niyo ba o tatay niyo?" Ang sabi ng estudyante, "Yung nanay ko." Sa kanong dahilan? Dahil siya yung nagbibigay ng Pera. sustento, pera. So, nawala yung kawam na ikaw na lalaki yung magpupursige na maghanap buhay upang masustentuhan ang iyong family. Ngayon ang nangyayari is, naghahanap yung lalaki ng kung sino yung may trabaho na babae, as I said kanina. Tapos ang mangyayari sa lalaki, driver, ang mangyayari sa lalaki, ikaw yung nagkukuha ng gatas ng bata, naglalaba. So nawawala yung original o kawamon alan isa. Katulad din, hindi lang yan sa bahay. Example, sa ating palengke, sa mga palengke, sino yung nakikita natin na nagtitinda? Ngayon, lalaki ba o babae? Mga babae. Mga babae. Pag bumili yung mga lalaki, siya yung nag-grocery o nagpumunta dito tapos binili niya lahat, ang magtitinda diyan is babae. So may fitna na dun. Hindi nung una, ang lalaki yung nakikita sa palengke, siya yung bumibili, siya yung ngayon, sino ba yung pumupunta sa palengke? Tayong lalaki o mga babae? So, sinabi ng mga murid ko kanina, sinabi na, "Ustad, ngayon is pawala ng pawala yang sinasabi mong rujula." Hanggang sa nagbiro ako sa isa sa kanila. Sinabi ko sa isa sa kanila, "Ilan ba yung pakakasalan mo or ilan ba Asawa. kam tatazawwaj?" Ang sabi niya, "Isa." Yung isa, isa. Kung lahat isa. Sabi ko, "Sino yung nag-decide niyan? Magde-decide niyan, ikaw o yung babae?" Sabi niya, "Ustad, kailangan is yung Matanong muna. matanong muna." Sabi ko, "Hindi ganyan sa Islam. Dahil hindi yan papasukan rin ng babae kung ang desisyon ng lalaki sa tingin niya is kaya niya naman na mag-asawa ng pangalawa is mag-asawa siya ng mag-asawa. Hindi yun naman niya sisirain yung unang family. Hindi tayo sumisira ng family. Bagkus tayo ay nagbi-build ng family after makagawa ka ng sistema doon sa unang family. Yes. And most of the time hindi naman yung dahilan ng ang pag-aasawa, 'no, ng lalaki ng pangalawa ay ang nagiging dahilan na nasisira yung unang pamilya, Yung unang bagkus family. minsan dahil sa reaksyon ng unang pamilya Or sa labas. or sa panghihimasok ng nasa labas, kaya nasisira yung Family. unang pamilya. Anyway, ito yung tungkol sa toxic masculinity ng sekular. Sa Islam, Sheikh, kailan maituturing ng Islam na toxic masculinity na ito? Masya Allah, Masya Allah. Kung ang lalaki is hindi nakabatay, kaya sinabi natin kanina, ang masculinity is hindi lang makikita sa appearance, bagkus ang pinakamalaking titingnan sa lalaki is yung kanyang pananampalataya. Kapag ang kanyang mga desisyon, kapag ang kanyang mga turo sa kanyang family is not based sa Islam, sa Quran, sa Hadith, o kung ano pa man yan, yung mga katuruan ng Islam, katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nagiging toxic na yan. Kung ang ikaw na ama, alam mo na yung anak mo is dumating na sa edad or edad na bulug,
Kailangan na niyang magsala. Pero sinasabi, okay lang yan kasi bata pa yan. Hindi yan pwede. It's a toxic masculinity na yun. Ikaw mismo na, father, is toxic na sa family mo. Yung pagiging, yung pag-abot lamang ng 7 na edad or 7 years old na yung anak mo, is kailangan mo nang turuan ng pagsasala. Then pag nasa 10 edad na yun, kailangan mo nang paluin para magsala. Pero pag sumubra na dyan, is yan yung magiging hindi lang toxic, poisonous talaga yan. Kasi masisira niya yung pananampalataya ng yung family. So kapag taliwas sa katuruan ng Islam, yung pagiging father, yung pagiging leader ng isang lalaki is nagiging toxic masculinity na yan. Mashallah. May tuturing ba nating toxic masculinity din sa Islam? Yung lalaki na hindi na pinagsasalita ang kanyang asawa. Kumbaga, wala siyang pinakikinggan mula sa kanyang asawa. Siya lang bahala sa lahat. Siya na nagdidesisyon. Kasi nabanggit natin kanina, ang lalaki dapat nagdidesisyon. Pero somehow, pwede din siyang makinig sa mga opinion ng isang babae. Pero ang lalaki, kung ang style niya is that hindi na siya nakikinig sa anong sinasabi ng wife niya. Basta ako ang masusunod, ako lang ang dapat masunod. Without even listening to anong idea ng kanyang asawa. Is that a toxic masculinity sa Islam? Kasali yan. Kasi ang turo ng Islam, wa amruhum shura bainahum. Ang kanilang gawain ay dumadaan sa shura o yung pagbibigay ng mungkahi. Mismo ang Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay pinatawag niya lahat ng babae sa Madina at noon ay tinanong niya sila, ngayon ay kukuha ako ng share mula sa inyong mahr at ibibigay ko sa Baitul Mal. At ang isa sa mga babae nagsabi, Amiran Mu'minin, baka nagkakamali ka. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa atun nisa sadukatin na nihla, ibigay niyo sa mga babae yung kanilang mahr, graciously, sa kanila yung mahr. So bakit ka kukuha ng sinabi ni Allah isa amin? Sinabi ng Allah isa amin. So bakit ka kukuha? So anong sinabi ni Umar? Tama yung babae at nagkamali si Umar. So ganyan dapat yung panindigan natin, prinsipyo nating mga lalaki. Hindi lahat ng ating nasa isip natin o ating pananaw is tama. Yung opinion natin is tama. Pwedeng manggaling sa iyong asawa. Pero at the last, ikaw yung magdesisyon. Pwedeng sabihin mo, yan yung kukunin ko, yung opinion mo. Dahil yan yung tama. At mali mo sa akin. At hindi yun nakakabawas sa kanyang pagkalalaki na pakinggan ang kanyang asawa doon sa opinion na nakikita niya. Dahil sabi nga natin, hindi lahat ng nakikita natin ay tama. Di ba? At masasabi din natin yung babae, maaari may nakikita siya sa bagay na ginagawa mo o sa desisyon mo na bulag ka doon. Hindi mo nakikita yun. So, gayon naman, kailangan din maintindihan ng mga kababaihan, Sheikh, no? Na kung ang halimbawa sa tingin nila mali ang kanilang asawa sa kanyang desisyon at gusto nilang ipahatid o iparating sa kanya ang nakikita nilang mas mabuti, dapat ingatan ng babae, maiparating nila ang kanilang naiisip sa paraang nananatili ang karangalan ng kanilang asawang lalaki. Kasi nakikita din natin ngayon na dahil lang sa tama si Mrs. ay para bagang madali lang na labanan, inaaway, pinagtataasan ng boses si husband. Kasi nga, she really believes na ito yung tama. Pero ang paraan kasi niya, parang nadidisregard na yung honor ng kanyang husband or nadidisrespect na yung kanyang husband. Di ba? Anong sa tingin niyo doon? Okay, Masya Allah. Tingnan mo, Sheikh, yung sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kung may oobligaduhan ako na magsujud sa kapwa niya tao, ay obligaduhan ko ang isang babae na magsujud sa kanyang asawa. So kung may message ka na babae, is idaan mo in a respect manner or yung may ginagalang mo yung asawa. Nananatili yung karangalan ng husband mo. Nananatili yung paggalang mo sa iyong asawa. Kahit yung pagsasalita. Yung mga nauna sa atin, hindi nila tinatawag ang kanilang mga asawa sa kanilang pangalan. Oy, Isa, talat. Hindi yun yung tawag nila. Bagos tinatawag nila sa kanilang mga asawa, Ya Sayyidi, my master. Ya Sayyidi, yun yung kung baga sugdulan ng paggalang ng mga babae noon sa kanilang mga asawa. Sa atin naman, for example, para
mas maintindihan yan. For example, ang isang babae, may pera, yung lalaki walang pera. Bumisita kayo sa iyong mga magulang, ikaw na babae. So ikaw yung bumili ng pagkain para sa iyong mga magulang. Mm. Pero kung gusto mong igalang ng family mo, yung lalaki, doon mo ibigay sa lalaki yung pagkain at siya yung maghatid sa iyong mga magulang dahil igagalang ng iyong mga magulang ang lalaki. Kahit hindi man lang siya yung bumili ng Yes. pagkain. Ikaw yung bumili ng pagkain, hindi yung asawa mo. So, Itinaas mo kumbaga yung itinaas mo yung karangalan niya karangalan ng iyong asawa sa harap ng sa harap ng iyong mga family. So, Yes, Masya Allah. At napakaganda yan, nabanggit mo yung hadith na sinabi ng propeta nga, no? Na kung uutusan niya ang kung meron lang siyang uutusang magsusujud, no? Maliban kay Allah, la amartun nisa, di ba? Mas uutusan ko ika niya ang mga babae na magsujud sila sa kanilang asawang lalaki. At madalas nami-misinterpret ang hadith nito, Sheikh. Kasi akala nila, tinutukoy natin sa Islam dito, inferiority ng babae sa lalaki. No? Pero hindi, ang tinutukoy sa hadith na ito ay ang pagkakaroon ng pagpapakumbaba ng babae, ang pananatili ng pagpapakumbaba ng babae doon sa kanyang husband doon sa lalaki, sa asawang lalaki. Madalas napapatan yung tao, bakit ba binigyan ng mas importansya ng Islam ang pagpapakumbaba ng babae sa lalaki? So, kung tingnan tingin natin niyo, siya, yung lalaki is may mga pananampalataya na sa kanya lamang. Tapos, kumbaga yung gantimpala, ita-times pa yan ng Allah, imumultiply pa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpunta lamang sa masjid, for example, pupunta ka masjid, 25 times yung prayer. Yes. Pero yung babae, hindi sa kanila ipinag-utos na pumunta kayo sa masjid. Saan sila sa bahay? Ang pinakamagandang pananampalataya o pagsasala, pinakamainam na sala ng babae is sa loob ng bahay, sa sala. Pero kung may kwarto, is sa kwarto. Kung may kwarto pang kwarto, is sa kwarto mismo doon. Bakit? May mga pananampalataya na sa babae lamang, katulad ng pagsiservisyo sa kanyang asawa. So, bawat oras, segundo na ikaw ay nagsiservisyo para sa iyong asawa, ginagantimpalaan ka. So, pwedeng mas malaki pa yung gantimpala mo kaysa yung lalaki na pumupunta sa masjid. Dahil ikaw, bawat segundo, bawat minutes na ginugugol mo sa pagbibigyan ng serbisyo sa iyong asawa, pag-aalaga ng iyong anak. Minsan nagkakaroon ng depression yung babae sa pag-aalaga ng bata. Yung mga tinatawag na postpartum, after mga anak ko, sana yung asawa ko, wala, hindi niya ako tinutulungan. Naghahanap buhay yung asawa mo para may makuha na gatas. Pero ikaw, wag ma-depress dahil yung pag-aalaga mo sa iyong anak ay ginagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan yung concept. Yes. At saka, minsan nagkakaroon ng problema kasi madalas na tanong kasi ng karamihan, paano ba mapaibig ako lalo o paano bang mas maging kaibig-ibig ako sa aking husband? Mga babae, 'di ba? Madalas natatanong nila, paano ako magiging mas lovable para sa aking husband? And ang hadith nandoon yung sagot eh. Sabi ng hadith is that magpakumbaba siya doon sa kanyang husband. Kaya ang Islam hini-highlight niya yung pagpapakumbaba ng babae sa lalaki dahil yun ang pinakaugat ng lahat ng pagmamahal at kabutihan at baraka sa pamilya nila, sa pagsasama nila. Kapag may pagpapakumbaba ang babae, ay bubuhos ng Allah ang baraka sa pagsasama nila. Pag may pagpapakumbaba ang babae, mas napapamahal ang lalaki sa kanya. Kapag sa lalaki, paano ko magagawang saktan ng babaeng ito na sobra ang pagbibigay niya sa akin ng pagrespeto at pagmamahal? Di ba? So, konsensyang lalaki doon na gawing alipustahin o di kaya ay baliwalain ng isang babaeng sobrang nagpapataas ng karangalan niya, nagrerespeto sa kanya, nagmamahal sa kanya. So, ibig sabihin talaga, ang Islam, itinuturo niya na ito yung paraan. Kaya yan ini-highlight ng Islam ang magpakumbaba ang babae sa lalaki dahil yun ang pinakasentro ng lahat ng baraka sa pagsasama nila. Sinabi ng Allah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ay kumbaga nandyan na sa iyo yung mawadda, ang love, rahma, yung mercy. Kaya minsan nasasabi ko, pag may mga na-attendan ako na kasal, nagbibigay tayo ng kumbaga nasiha, advice sa kanila. Kung gusto niyo ang inyong kumbaga yung marriage life is successful at walang traffic, kung sa Manila, kung ayaw mong ma-traffic,
is doon ka na sa LRT. Bakit? Ano yung nasa LRT? Love, respect, and trust. Mashallah. So, Okay. LRT, wala ng traffic yung Bagong abbreviation yan, ah. diretso na yun yung marriage nyo, magiging Oo. successful. Pag may love, respect, at saka yung Trust. trust. Hindi yung pag may nag-ring lang doon, ano yan, sino yan? Yes. Oh, sana yung trust. Yes. Yung respeto, yung sinabi mo kanina. For example, nag-jogging yung lalaki, bumili ng tinapay, tapos dumating sa bahay, gumaganon. Para maintindihan mo na babae, na siya ay iinom ng kape. Pero naintindihan mo, sabi mo, ikaw na yung kumuha. Timpla ka na dyan. Nandyan yung asukal. Andyan yung asukal. Lumabas yung lalaki, pumunta sa restaurant. Ano yung pagkakaiba ng 3-in-1 sa loob ng bahay at saka 3-in-1 sa labas? Wala. Walang pagkakaiba. Pero nung dumating sa restaurant, anong sabi ng waiter? Sir, ano yung gusto mong inumin? Sir, ano yung ulam mo? Mainit po ba maligamgam? Yes. Yung pagsabi lang niya na sir is, mashallah, sabi ng lalaki. O dito ka ako magkape. Ba't pa ako magkakape sa bahay? Iba yung na-receive ko doon, bumili nga ng tinapay para makapagkape, pero iba yung sinabi ng asawa. So, realidad ng buhay ng isang lalaki minsan din, na may mga kalalakihan na minsan mas nakikita nila yung paggalang, pagrespeto sa labas ng bahay nila kaysa mismo doon sa bahay nila kasama ng asawa nila. At yan ay masyadong mapanganib. Yun ay masasabi natin kung may toxic masculinity, yun din ay magiging uri ng toxic na relationship sa kanila. Di ba? Kung ang lalaki, nahahanap na niya kung ano yung gusto niya sa labas ng bahay, hindi na sa bahay, problema yun na malaki. Di ba, Chef? Mashallah. Subhanallah. And, mashallah, ang Islam kasi perfecto eh. Perfecto ang Islam. Kaya binigyan na tayo ng napakagandang pamantayan, di ba? Para maging mas mabiyaya ang pamilya. Maging mapagkumbaba ang babae sa lalaki dahil doon magsisimula ang lahat, ang pagmamahal din ng lalaki going back to the woman. Why? Because nandun yung pagpapakumbaba. That's why sabi ng propeta na walladhi nafsi biyadi lan tuaddil mar'atu haqqa zawjiha o haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman magagawa ng isang babae ang karapatan ng kanyang Panginoon hanggat sa hindi niya magawa ang karapatan ng kanyang asawang lalaki. Minsan may nagtanong sa isa sa mga mufti, nagtanong, Sheikh, nung ako ay dalaga pa, wala akong asawa, ang dami kong prayer. Ako'y nagsasala sa gabi, ako'y nagpa-fasting, ako'y nagsasadaka. Ngunit nung mapangasawa ako ng aking asawa, biglang nawala lahat. Obligado lang yung natira. Ang sinabi ng Sheikh, paano ka ba nakikitungo sa iyong asawa? Subhanallah. So, naintindihan na natin na kumbaga yung pananampalataya ng babae is sumasabay doon sa paano siya nakikitungo sa kanyang asawa. Subhanallah, subhanallah. And napaka-importante maintindihan yun ng ating mga tagapakinig. At ano ang pananaw ni Sheikh kasi nabanggit mo kanina, yung tungkol sa LRT. Love, trust, and respect. In terms of the T, the trust, ano ang masasabi mo sa mga lalaki na hinihingi nila sa mga wife nila, huwag ninyong pakialaman ng aking cellphone? O di kaya yung mga babae na mahilig, pag-aawayan talaga nila kasi nagbago ng password siya sa Facebook, nagbago siya ng password sa cellphone. Anong sa tingin mo dito, Chef? Bawat isa sa atin ay may privacy. Yun yung dapat maintindihan ng babae at saka yung lalaki. So may mga sa conversation or sa message or sa messenger, may mga group chat yung lalaki na sila ng mga lalaki dapat. At yung mga kanilang kumbaga hadis or kuan is para lang sa mga lalaki. So hindi dapat panghimasukan ng babae yun. So kung gusto mong tingnan yung cellphone ng asawa mo, is sabihin mo sa kanya, pwede ba? Kung ayaw, di wag mo tingnan. That's a trust. Trust na yun. Kasi alam mo naman sa sarili mo, but yung asawa ko is hindi naman, kumbaga, may pinupuntahan na iba or may privacy yung bawat isa. Katulad din ng lalaki, yung mga group chat ng mga babae, hindi dapat pumapasok agad yan. Dahil kung nikabiya ang asawa mo, tapos nikabiya din yung mga kanyang kaibigan, minsan
nagpo-post sila sa nagme-message ng picture, "Andito ako ngayon," tapos nakikita yung mukha nila. So, bawal tingnan ng lalaki yung mga mukha ng kaibigan ng kanyang Yes. kailangan talaga may privacy yung bawat isa. O It's a dapat trust. magkaintindihan sila. Mm. Dapat magkaintindihan sila. Pero may common naman na pwede, "O tingnan mo, tingnan mo yung Facebook ko." Pero yung message, huwag mong tingnan dahil baka may makita ka at hindi mo maintindihan. Yes. So, magkaaway tayo. Merong dumaan sa aking lecture, Sheikh, no, tungkol sa bagay na ito at nabanggit nga natin ang issue na ito. Sabi nung isa sa mga babae, paano ko malalaman no ang asawa ko ay nagbinuang naman di ay, ha? Nanluloko na pala kung hindi ko mabubuksan yung kanyang mga messages. So, nasabi ko doon sa sister, ang pag-aasawa o ang marriage ay built in trust, no? Ang pundisyon nito ay tiwala sa isa't isa. At kung halimbawa, naniniwala ka na totoo ang Allah ay tagapagbigay ng hustisya, ay maging kampante ka. Kasi kung may mga bagay na itatago sa iyo ang iyong husband, yun ay bagay na hindi na maitatago kay Allah. Kung ikaw ay nagtitiwala sa husband mo, ng husband mo ay mabuting lalaki, ay kung ganun panatagin mo yung sarili mo, kung alam mo ang asawa mo, ustad, o di kayo, ang asawa mo, kahit hindi ustad, mabuting lalaki, matinong lalaki, bakit mo pagsususpitsahan? Pagtiwalaan mo, dahil kung siya'y nanluloko, ang Allah ay nalalaman yun. At kung tunay na siya may gumagawa ng kasamaan, wallahi, i-expose siya ng Allah sa iyo kahit hindi mo man tingnan yan. At saka rin, Sheikh, ang origin ng isang tao is hindi manluloko. For example lang, kung may babae, tapos may gustong, kumbaga, mag-khitbah sa'yo, gustong tumingin sa'yo, sinasabi na isang Muslim. Okay, isang Muslim. Tapos kung tatanungin mo, nagpe-pray ba or hindi? Hindi na kailangan tanungin yan dahil ang origin bilang isang Muslim ay siya ay nagpe-pray. Hangga't sa walang pruweba na siya ay hindi nagpe-pray. May dumating na kaibigan na babae, huwag mong tanggapin yan dahil manluloko yan. Magbigay ka ng pruweba na siya ay manluloko dahil ang origin ng isang Muslim ay trustful or trustworthy yung isang tao. So yan yung origin ng isang Muslim, hindi nanloloko. Mashallah. Ang original talaga na pagbasihan ng isang Muslim sa kanyang kapwa ay ang kabutihan. Hindi yung masama, yung kabutihan. So, lalo na sa asawa mo, kaya nga mo tinanggap yan kasi nga ang unang pinagkukonsidera mo dito na siya ay mabuti. So, mapanatag ka doon at magtiwala ka doon. So, alhamdulillah, Sheikh, itong sinasabi natin, may mga ibang kalalakihan na nawawala sa kanila yung masculinity, o yung pagiging kawam, okay? Yung babae, siya na yung nasusunod. Minsan nga, napapatigil nung babae ang lalaki magtrabaho. Sabi niya, ikaw mag-stay sa bahay, ako magtatrabaho sa labas. So, nawawala yung masculinity. Ano po ba yung masasabi ninyo para maibalik nung lalaki, no? Yung kanyang pagtingin sa sarili niya bilang kawam. Ano ang mga dapat niyang gawin? Okay, mashallah. Unang-una is kailangan mong patatagin ang iyong pananampalataya dahil diyan lang yung babalik. Yung pananampalataya mo bilang isang lalaki, kawam, diyan mismo naka-base, hindi sa materialistic na bagay. Dahil ngayon, ang naging criteria sa pagtingin sa lalaki is yung material na mga bagay-bagay. Kung may kotse ka, okay, kawam. Kung may bahay, kawam. Kung malaki yung pera mo, kawam. Hindi. Doon diyan babalik sa yung pananampalataya bilang isang Muslim na ako'y Muslim, ako'y isang ama. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa", ang lalaki siya yung tagapangalaga sa babae. So kailangan talaga is panindigan mo yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At payo rin sa mga babae is huwag niyong i-under yung lalaki. Yes. Dahil yun yung
kumbaga responsibility ng bawat isa sa inyo. Siya yung kawam at ikaw yung inaalagaan. Ikaw yung, kumbaga nagiging caretaker ng bahay niyo, ikaw yung nag-aalaga sa iyong mga anak, ikaw yung nag-aalaga sa yaman ng iyong asawa. So, kailangan alamin ng bawat isa sa atin ang kanyang responsibility. 'Pag hindi alam ng bawat isa sa atin, nahulog na sa ganyan. Subhanallah. So, hindi dapat talagang hayaan ng isang lalaki na mawala yung kanyang dignidad bilang isang husband, 'no, sa pamamagitan na mawala sa kanya yung mga responsibilidad na dapat sana sa kanya. So, minsan kasi nangyayari din talaga, Sheikh, 'no, na, ah, may mga asawa minsan na over-empowered na mga babae. Lalo na yung mga masyadong nakuhan sa secular na pag-aaral. So, nandiyan sa kanila yung mga, sabi mo nga kanina, feminism and other women empowerment. So, masyado silang empowered. So, ano ang maia-advise mo kapag ganito yung lalaki na ang asawa niya is very empowered, na parang masyado nang kinukuha nung babae yung role niya bilang lalaki? Before pa dapat magkaroon ng marriage yung dalawa, ito'y, kumbaga, advice natin o suggestion sa bawat local government, sa barangay man or tayo as a family. Magkaroon ng marriage counseling. Yan lang yung magiging solusyon sa mga ganyan, na kumbaga walang conflict sa kanilang responsibility or conflict of interest kung sa trabaho. So, kailangan talaga bawat kumbaga katulad sa atin dito sa center, mayroong marriage counseling sa ating mga kapatid na gustong mag-asawa Yes. at yung babae rin na may dumating na gustong mag-asawa sa kanya. So, katulad ng nangyayari sa mga doon sa Kingdom of Saudi Arabia and Yes. Bahrain, syempre is may mga marriage counseling doon na ino-offer yung mismong government para doon sa mga kuwan. Dito, iwan ko kung mayroon, pero may isang municipality, sa Lanao del Sur, ang Municipality of Pagayawan, isa sa ating mga kapatid na nakapag-graduate din sa Islamic University of Medina. Lahat ng ikakasal sa municipality is kailangan mo nang dumaan sa kanya. Magkaroon ng marriage counseling, maintindihan ng lalaki yung kaniyang trabaho, yung kaniyang Roles niya. responsibility, maintindihan rin yung babae yung kaniyang rights and responsibility. So, yan yung pinaka-solution diyan. Mashallah. Siguro ano 'to, kailangang paigtingin natin yung mga ganyang programa, ano, pagdating sa mga marriage counseling. So, mashallah, tungkol sa nabanggit natin kanina na aya, Sheikh, nabanggit natin o nabanggit po ninyo, sinabi ninyo na al-mawaddatu, yung mawaddataw wa rahmah, mawaddataw wa rahmah. This talks about emotional intelligence, no? Masabi natin it is connected, no, sa emotional intelligence, yung mawaddat wa rahmah na binanggit ng Allah sa banal na Quran. Ngayon, Sheikh, ano po ba ang dapat maunawaan ng mga kalalakihan tungkol dito sa emotional intelligence na ito, pagdating sa pakikisama sa isang babae? Okay, mashallah. Yang mawadda, yang term na mawadda is yan yung ginamit ng Allah na term diyan sa ayat na yan, hindi yung mahabba. Sinabi ng ating mga ulama, may pagkakaiba yung mahabba at saka yung mawadda. Yung mahabba is love mo sa isang bagay. Minsan, gusto mong kainin yung fried chicken, then after that, ayaw mo na. So yan yung sinasabi nilang mahabba. Pero yung mawadda, general na yan at hindi na yan mawawala sa dalawa yung mag-asawa. Okay, yung emotional intelligence, tingnan natin kung paano nakitungo ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang mga asawa. 13 kasali yung dalawang si Maria al-Qibtiyya at saka yung isa rin. Tapos yung 11 na yan, kasi namatay siya, siyam lang yung natira. Yes. Bawat araw kasi nasa kumbaga yung mga bahay nila or kwarto nila is sa tabi lang ng masjid. Pagkatapos niyang magsala ng Fajr, magbibigay ng nasiha advice sa mga Muslim. Then lahat ng kanilang problema is kaniyang tatanungin kung ano yung pwedeng maging solusyon. Then after that, lalabas yan sa masjid, pupunta sa bawat isa sa kaniyang family at kaniyang tatanungin, kumusta kayo dyan? So minsan nagtatanungin siya, may makakain ba dyan or wala?
Kaya nga minsan nabanggit rin sa hadis yung sinabi niya kay Aisha, "May pagkain ba kayo diyan?" Sinabi niya, "Wala." So, idan ana sign kung gano'n ako ay Ayun. nag-ayuno. So, isa sa mga emotional intelligence ng propeta sallallahu alaihi wasallam is kumbaga kinukumusta niya yung kaniyang mga asawa. Sa atin ngayon, may mga lalaki, puwede rin ako rin or lahat tayo, chef, Hmm. is 'pag nakalabas ka na, wala na. Wala ng text sa asawa. 'Pag nag-text, "Eh, ano naman 'to?" 'Pag tumawag, "Ano naman 'to?" So, dapat is kahit yung pagbibigay lang ng or kumustahin mo yung family mo, kung okey lang sila, yung mga anak andiyan sa bahay dahil na late kang umuwi, is kailangan is gawin yun ng lalaki. Kasali yan sa emotional intelligence. At kung may problema talaga, kailangan pag-usapan. Huwag na huwag mong tutulugan yung problema. Before kayo matulog, anong problema mo sa akin? Anong problema mo? Ano yung mga hindi mo nagustuhan sa akin? Lalo na yung bagong kasal, dapat before kayo matulog is mag-usap muna kayo. Ano yung nagustuhan mo sa akin ngayong araw? Hmm. Eh, ikaw yung nagtimpla ng kape. Ano yung ayaw mo naman sa akin? Eh, kumbaga, tinatawag kitang love pero hindi ka man lang tumingin sa akin. So, kailangan is may pagkakaunay yung dalawa. So, diyan na yung pumapasok yung emotional intelligence. Yes, ibig sabihin, part of being emotionally intelligent na maging makiramdam ka, may empathy ka kumbaga. Pinakikiramdaman mo yung asawa mo at, nararamdaman mo din kung ano yung puwedeng isipin niya o maramdaman niya. Nabanggit mo kanina, and this is a very big realization lalo na sa ating mga busy individual, 'no? Kasi 'pag, masyadong tayong abala, minsan nakakalimutan natin na, "Ay, hindi na pala ako nakapag-update sa bahay." 'Di ba? Kasi masyado ka ng, straight na maraming meetings and maraming ginagawang programs, 'no? So, ah, ang dapat sa isang lalaki is magkaroon talaga siya ng oras, 'no, na as much as possible kasi ang point is, ang babae during that time na malayo ka ay napapaisip, "Kumusta na kaya ang asawa ko? Kumusta na kaya ang kalagayan niya?" So, as emotionally intelligent, dapat naisip mo sa sarili mo na, ano 'to, nag-aalala yun, kailangan ko siyang i-update, 'di ba? So, that is a big realization din sa atin, 'no, mga kalalakihan. May sinabi si Ibn Abbas, kung hindi ako nagkakamali, si Ibn Abbas, sa tafsir ng "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf." Sinabi niya, kung ang babae is nagpapaganda sa'yo para malugod ka sa kanya, is Hmm, kailangan mo ring magpagwapo para sa kanya. mashallah. Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li. Yan yung sinabi niya. Kung ang aking asawa ay nagpapaganda sa akin para malugod ko, ako ay magpapagwapo din sa kanya. Hmm, So, kasali yan sa kumbaga kailangan is andiyan sa oo. marriage. Hindi yung, okay, magpaganda ka, tapos ikaw hindi ka naligo, hindi ka nagpagwapo sa kanya. Kumbaga, masyado tayo nagre-required sa ating asawa na maging mabango, pero tayo ay nakakalimutan natin magpabango, Sa 'di ba? I remember once na meron ako ni-counsel na mag-asawa na isa 'yan sa naging issue na dinala nung babae. Na sinabi niya na, kasi napunta kami sa issue ng sabi ko kailangan ng babae din hindi yung dapat na, na hinihintay niyo lang yung lalaki na lumapit sa inyo. Part of the sunnah na yung babae mismo ang lumapit sa kanyang asawa at mag-umpisa o mag-imbita. Hindi yung ihintay lang niya kailan lalapit sa kanya yung husband niya. Sabi nung babae na, "Ustad, ginagawa ko 'yan pero kasi na hindi kasi siya," yung parang sabi na kumbaga ang tinuturing niya ay sinasabi niya dun, hindi nagsisipilyo or hindi Muslim. naglilinis, so ganyan. So ibig sabihin, sa part ng babae na yun medyo na nagkakaroon din siya ng problematic doon, 'no? Kumbaga, paano ko mapupursiging lumapit sa husband ko when ang husband ko hindi naman naghahanda para sa akin. So ibig sabihin it's a give and take relationship, Mashallah. 'no? Kung ang babae nagpapaganda, dapat din ang lalaki Ganda. magpagwapo, 'di Kung ba? kumukumusta palaging babae, kumustahin mo rin yung babae. Mm, Kung nagbibigay siya ng regalo yung babae, bigyan mo rin ng regalo. mashallah. Oo, pero hindi yun yung criteria kung kasi yung babae kahit maliit na bagay napapasaya yung babae diyan. Hmm. Kahit kumbaga chef, lumabas tayo diyan tapos may nakita kang flower, tapos pagdating mo sa bahay, gano'n mo lang yung flower sa kanya, mashallah, magiging Ah, masaya yung babae. parang dinuyan na sa Oo, paraiso, ano? 'wag kang maging bakhil sa ikakasaya ng babae. Mashallah. 'Yan ay ano 'to, magagandang mga puntong dapat natin maunawaan at nagpapaalala sa atin na isagawa ito bilang bahagi ng ating pagiging Muslim, alhamdulillah. Um, Itong katanungan, chef.
gusto nating bigyang linaw ito. Gaano nga ba kahalaga ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa para sa pagtatag ng Islamikong pamilya? Mashallah, mashallah. Okay, mashallah. Unang-una, kung kailangan nating bumalik muna sa una. Ikaw na lalaki, ang payo sa'yo ng Islam, bago ka mag-asawa is pumili ka sa mga babae na magiging, kumbaga huwarang ina ng iyong mga anak, na wala ka pang anak. Yan yung sinabi sa yung payo ng Islam, na ikaw lalaki ay humanap ka ng babae na magiging huwaran ng huwarang ina ng iyong mga anak. So, kailangan talaga is magtulungan yung lalaki at saka yung babae sa pagpili or sa pag-build ng kanilang family. Ang criteria sa lalaki, ang nasabi sa hadith, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kung dumating sa inyo ang nagustuhan niyo ang kaniyang pananampalataya, ang kaniyang relihiyon at ang kaniyang akhlak or pakikitungo sa iba, is kung mag-asawa kumbaga tanggapin niyo. At saka yung babaeng sinabi rin sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidati din." Ay asawahin yung babae sa apat, ang kaniyang kagandahan, ang kaniyang kayamanan, ang kaniyang status at family, at ang kaniyang relihiyon. So ang sinabi ng propeta, piliin mo ang babaeng may relihiyon. So kapag ang lalaki andun na yung relihiyon at saka yung akhlak, yung babae rin andun rin, sigurado yung family is magbi-build or mabi-build yan sa kumbaga pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang babaeng o ang criteria sa pagsunod ng babae at saka yung lalaki rin sa pakikitungo niya sa babae is yung sinabi ng Allah o sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Ay walang pagsunod sa makhluk or nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ito'y susuway niya ang Allah Tagapaglikha. Subhanahu wa Ta'ala. So, yan yung magiging criteria diyan, yung pagsunod ng babae sa Yes. So, importante kasi ito, kasi ang madalas akala ng iba na ang tagumpay ng mabuting pamilya ay nakasalalay kung papaano lamang yung lalaki. Nakakalimutan kung papaano din dapat ang babae, babae. lalong-lalo na sa kanyang pagsunod sa kanyang husband. Kasi minsan nangyayari ang kaguluhan at hindi pagkakasang-ayon sa kanilang pagsasama ay dahil din sa hindi nagagawa o tinatayuan ng babae yung dapat na responsibilidad niyang gawin o dapat na maging katayuan niya. Kumbaga, like for example, nakikipag-agawan siya sa rules ng kanyang asawa, responsibility ng kanyang asawa. Pagdating sa mga bagay na nauukol sa pamilya nila. So nagiging dahilan na nagkakaroon ng away, no, sa loob ng mismong pamilya nila. Ang sinabi ng propeta, "Al-mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Ayun. Ang babae is tagapangalaga ng bahay ng kaniyang asawa, ng yaman ng kaniyang asawa, pati na rin yung mga anak ng kaniyang asawa, at siya'y tatanungin kung talagang nagawa niya ba ang kaniyang responsibilidad bilang isang ina. So Chef, paano natin maiiwasan ang ganitong problema ng kompetasyon sa loob ng pamilya sa issue ng rules and responsibility? Nabanggit kasi natin yun na minsan nagkakaroon ng away yung pamilya dahil nga sa nag-aagawan ng responsibilidad. Hindi yung responsibilidad lang ng lalaki, masukan ng babae o di kaya vice versa. So paano natin maiiwasan ito, Chef? Itong ganitong klase ng masamang kompetasyon sa loob ng pamilya. Kapag nagkaroon ng pagkukulang, yung pagsagawa ng ating responsibilidad is nagkakaroon na ng yan yung sinasabi mo, Sheikh. So bilang isang ama, bilang isang lalaki, kailangan is maging matyaga, kailangan ay kumbaga huwaran o maging isang role model na ama. Magtrabaho ka, maghanap buhay ka, hindi yung sinasabi nila na bakad niga sa walay o wala. Yung babae rin is
gawin mong 100% or ibigay mo yung 100% mo sa iyong pag-aalaga sa iyong mga anak, ang pag-aalaga sa iyong asawa at sa loob ng iyong family, inshallah walang mangyayaring kompetisyon. So, 'pag nagkaroon ng pagkukulang diyan na nagkakaroon ng problema. Yes, and ako din Sheikh, sa tingin ko din ay importante yung komunikasyon at Oo. pagkakasundo sa pagitan nila. Kasi minsan kasi nangyayari din talaga yung away kasi walang komunikasyon sa kanilang dalawa, eh. Hindi sila nag-uusap, away lang sila and pagkatapos ng away, sorry, na okay, bati na tayo. Without talking about what is the cause of the problem. Ano ba, bakit tayo nagkaroon ng away at paano maiwasan yun na hindi na maulit yung pag-aaway na yun? Or sabihin natin, yung pagkakaunawaan, pagkakaintindihan nila sa pagitan nila. Kasi minsan, nabanggit mo nga kanina, nawawalan ng minsan nagkukulang sa responsibilidad. Minsan ang mentality ng babae, kung hindi mo magawa yan, ako na lang gagawa. Sa Huwag gawin ng gano'n. Bagkus tulungan mo yung asawa asawa mo. Anong sa tingin niyo do'n? Baka puwedeng kuhanan ni na Chef. Kayo na lang mag-elaborate. Kailangan talaga yung komunikasyon. Katulad ng nangyari sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, minsan siya ay na kay Aisha. Na kay Aisha. Tapos dumating or may yung isang asawa niya is may pinadala siya sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na pagkain. Tapos nung naipadala niya, nakita ni Aisha, anong ginawa niya sa pagkain? Ginanon niya. Hanggang Selos. hanggang sa nabasag talaga yung plato. Yes. Anong sinabi ng propeta? Gharrat ummukum. Nagselos ang iyong ina, ang inyong ina. Nagalit ba ang mahal na propeta? Hindi siya nagalit. Bagkus pinagsabihan siya, Aisha, ganun. So, kumbaga, hindi nauna yung galit sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung iba naman sa atin, 'pag sisimulan ng babae yung usapan, nagagalit kaagad. Or yung babae rin, 'pag sinabi ng lalaki, ito yung mali, hindi ako nagkakamali. Lahat tama, kaya nga nakukuha sa nakikita natin sa social media, ang babae is palaging tama. So, hindi yan puwede sa atin. Palaging tama, babae palaging tama, pero sa Islam is hindi puwedeng gano'n, dapat ay talagang i-evaluate i-assess ng dalawa kung saan yung tama at saan yung mali. At kung natuntun yung mali sa lalaki, dapat tanggapin ng lalaki na nagkamali siya. At kung namang natuntun ng babae na mali nga ang kaniyang asawang lalaki, huwag niyang gawing dahilan para palitan ang kaniyang husband ng responsibilidad niya, bagkus ay tulungan niyang husband niya na maitaguyod niya yung pagkukulang niya, na ito siguro, love or mahal o ano bang tawag mo sa kanya na dapat siguro nating gawin para mas magawa mo ang bagay na ito, 'di ba? Hindi yung mentality ng babae na kung hindi mo 'yan magagawa, ako na lang makakagawa nito. Ako na lang gagawa ng mga ganitong mga bagay, and then Pero yung lalaki 'pag, "Ay, hindi mo kaya, hindi ko yan gagawin." at ito ay nagiging dahilan, subhanallah, ng madalas na pag-aaway. So it's very important there is a communication and mayroong understanding sa pagitan nila tungkol sa mga bagay-bagay, So alhamdulillah, ngayon Sheikh, ano ang maipapayo ninyo sa mga kalalakihan na nagkukulang din ang kanilang rujula, hindi pa man lang sila napapangasawa dahil sa sila yung takot na mag-asawa? Nagigets niyo siya? Kumbaga, may mga kalalakihan ngayon, takot mag-asawa, eh. Subhanallah, ngayon, maraming mga babae dapat i-preserve. Ang problema, maraming binata takot mag-asawa. Ang matapang mag-asawa ang may asawa. Ang problema, ayaw mag-asawa nung babae, yung asawa niyang lalaki ng pangalawa. So, double, triple problem tayo sa umma natin. Okay, mashallah. Ang payo ng ating mga ulama, ang pinakamaganda or yung pinakamainam sa mga lalaki is makapag-asawa, kumbaga at the age na kaya na nila or lumating na sa poverty at the age of poverty or kiambaligin si Randan. Mas maganda yung maagang pag-asawa dahil sa napakaraming fitna sa panahon ngayon. So anong nangyayari sa iba? Ayaw nilang mag-commit dahil sinasabi na lifetime commitment na 'to, eh. 'Pag nag-asawa hindi katulad ng damit tapos susuotin mo lang tapos tatanggalin mo lang. So hindi gano'n yung pag-asawa, hindi. Paano mo macha-challenge yung sarili mo bilang isang lalaki kung hindi ka papasok sa commitment na 'yon? Kung hindi mo tatanggapin yung responsibility na 'yon? Paano mo malalaman na ang iyong kakayanan ay hanggang dito kung hindi ka papasok sa responsibility na 'yon? Kaya nga rin sa 'pag
sa pagduduway, Mm. sinabi sa Quran, wa in khiftum an la ta'dilu, kung kayo ay takot upang maging makatarungan. So ang sinabi ng ibang mga ulama sa atin, paano mo malalaman na ikaw ay hindi makatarungan Kung hindi mo kung susubukan. hindi mo susubukan? Kung hindi mo papasukan. So ganyan din yung mga wala pang asawa, sa panahon ngayon subhanallah ang daming fitna sa ating mga cellphone, sa social media. Tingin ka lang ng Facebook, makikita mo na yung babae. So nakakasira yan sa iyong pananampalataya bilang isang Muslim. Yes. Kaya nga ang sinasabi, ang kalahati ng iyong relihiyon is yung pag-aasawa mo. Dahil doon mo napapreserve yung relihiyon mo at relihiyon din pananampalataya ng babae. Sa panahon rin ngayon ng babae, subhanallah, sa dami ngayon ng babae, yung mga lalaki pa, isa lang yung asawa or yung ibang lalaki ay nagpapakababae pa. So, subhanallah, malaking rikita. Kayo po ba ay sang-ayon sa opinion ko na sabihin natin ang kakulangan ng pagpupursigi sa pag-aasawa ay konektado din sa kahinaan ng pananampalataya? Siyempre, Sheikh, konektado talaga yan. Kasi kapag ayaw mo talagang maging halal lahat ng bagay or pakikitungo sa babae, is doon ka na dumadaan sa haram relationship. Doon ka na dumadaan sa live-in ngayon. Subhanallah, may mga sinasabi nilang Muslim sila, pero nagli-live-in sila at saka ng babae, ginagawa nila yung katulad ng ginagawa ng mag-asawa. So, Yes. konektado talaga yan, Sheikh. So, dapat lang po maintindihan natin yung kakulangan natin ng pagsusumikap na makapag-asawa, tandayan ng kahinaan ng pananampalataya. Kasi ibig sabihin lang ng pagdidilili ng pag-aasawa na immune ka na sa kasalanan. Hindi ka na nagiging parang hindi mo na nararamdaman sa sarili mo kailangan kung magmadali kasi ang daming fitna. Bakit? Immune na yung sarili mo. Masyado ka ng immune sa marami nakikitang kasalanan, engagement na kasalanan, communication na kasalanan, na hindi mo na nararamdaman yung necessity to get married. Kaya nga rin siya kasi pinagbabawal yung panonood ng mga pornographies. Dahil isa sa mga effect nito sa isang lalaki, kapag nakapag-asawa is parang ayaw niya sa asawa niya. Dahil iba yung nakikita niya. Dahil yung sinabi mo nga, naging immune siya doon, na yun yung nakikita niya. So yung sa asawa niya, minsan na nga, na may na-post sa Facebook, ang akala ko ang asawa ko is very malinis, very artista yun eh. Kung baga, yung napapanood mo na pinagbabawal sa Islam is, kung baga parang, yun eh, naka-director na yun eh. Totoo. Hindi katulad ng asawa mo, may kapintasan niya, sigurado, may kakulangan yung babae. So, huwag mong ikiyas doon sa mga nakikita mo. So, pag naging immune ka dyan sa katulad ng porn, panonood niyan, is mawawalan ka ng gana sa iyong asawa. So, dyan na nagkakaroon ng conflict. So, baka yun yung isa rin sa mga dahilan bakit ayaw nilang mag-asawa. May mga nagsasabi, ayaw ko mag-asawa dahil wala akong ganun. Huwag kang matakot niyan. Ako, nung unang mag-asawa ko, ang aking income lang is 3,000. A month. A month na yun. Pero alhamdulillah, kayanan ngayon. At nung nakapag-asawa ka, na triple, na doble. Na doble. Iltamisul ghina minan nikah. Ay hanapin niyo ang inyong ang kayamanan mula sa pag-aasawa. Allah sa pamamagitan ng pag-aasawa. So, hindi ko din alam, Sheikh, kung ano pa bang kulang sa mga kalalakihan ngayon, no? Kung bakit hindi sila nag-aasawa. Bakit kasi nagiging parang last resort na lang. Parang last option na lang yung pag-aasawa. Or minsan, kapag nadisgrasya na lang, kaya ka mag-aasawa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hindi po. Ang pag-aasawa ay uri ng pangangalaga sa sarili at ang pagpapadelay ng iyong pag-aasawa tanda ng kahinaan ng pananampalataya. Kaya nga sinabi din ng ating mahal na propeta, sino man na nakapag-asawa ay fakadistakmala dinuhu, di ba? Naging kumpleto yung kanyang pananampalataya. So, nawa ay ibigay ng Allah ang tulong sa ating mga kalalakihan, magampanan nila ang kanilang pagiging lalaki, no? Sa panahon na ito na wala pa silang asawa at kapag sila nakapag-asawa na. So, alhamdulillah, Sheikh, sa ating talakayan na ito, punta tayo inshallah sa bagong segment natin at ito ay ang Tanong ng Bayan.
Okay, sa pagkakataon na ito ay bibigyan natin katanungan o bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga viewers at mga kasamahan natin dito sa ating venue na makapagtanong sila, no? At inshallah ta'ala kukuha tayo ng tanong mula sa mga kalalakihan at mula sa mga kababaihan. And then kukuha din tayo ng tanong mula sa ating audience na virtual kasama natin ngayon kung meron man sila. So inshallah ta'ala direct pakikuha natin kung sino ang unang kukuha ng tanong. Okay, so sa mga kalalakihan, please. Ay, bigyan nilang itong mic. Chef, tanggap. Ang aking tanong po sir, no, ay galing po sa ating mga engineers mula sa Uday. Tanong dito, sa MRI ko, may katanong po ako. Pag ilang ilan taon na po ba? P1, dahil sa kawakan konsensya niya para sa Uday. Pero ang mga gawain ng babae, kailangan yeah. Nasabis na po siya nalulungkot at nai-depress dahil dito. So, ang problema is yung lalaki wala nang pagmamahal sa I think yung babae. o yung babae. Babae ang nawawala na ng pagmamahal sa kanyang asawang lalaki. Tama ba? Yung babae nawawala na ng pagmamahal sa kanyang asawang lalaki. And para sa kanya, nagiging mabigat na yung responsibilidad niya doon sa kanyang husband, bagamat nahihirapan na siya kasi parang pabigat na lang sa kanya kasi wala nang love. So, she's thinking about paano ba, hindi naman niya pwedeng iwan ng kanyang husband dahil hindi niya pwedeng gawin yun. Pero nagiging cause na ito na nadidepress siya. So, yun ang kanyang question. Okay, mashallah. Maraming salamat sa nagtanong. Una is tingnan yung babae kung ano yung dahilan ng pagkawala ng kaniyang pagmamahal. Dahil pag hindi ka bumalik sa cause ng problema, is hindi yan masusolusyonan. Maybe, konti na yung communication yun ng lalaki, kaya medyo nawawala na. Or minsan, hindi mo na nakukumusta yung asawa mo. Or minsan, wala kayong, kung baka kayo lang yung nag-usap ng masinsinan na dalawa. Or baka nawala na yung kung baga hindi ka na nagpapaganda sa kanya kaya hindi rin naaakit sa asawa mo. So, pwedeng maging dahilan yun. So, ang dapat, kung baga sa isipan ng isang babae, ang kaniyang pakikitungo sa kaniyang asawa, ito ay pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal niya sa kaniyang asawa ay pananampalataya. Minsan may nabanggit rin o naisagot ang ating mga chef dyan. Pag nagkaroon ng problema na ganyan, kung baga ikaw na lalaki is natutokso or yung babae natutokso sa iba, tumingin ka sa salamin. Sinabi nila, tumingin ka sa salamin. Hanggang sa ang sinasabi mo lang sa salamin yun is mahal kita, aking asawa, mahal kita, ang aking asawa. Hanggang sa yun yung bumalik na yung pagmamahal mo kasi baka natutokso ka lang ng iba or yung shaitan, kaya kailangan mong mag-refresh kung ano yung nasa puso. Allahu a'lam. Delikado yun, Sheikh. Delikado yun kasi ang ituring ng isang babae na nawala na yung pagmamahal sa kanyang puso para sa kanyang husband ay nangangahulugan yun na may matinding fitna doon sa babae. And para sa akin, isa din sa pwedeng maipayo natin, Sheikh, ay ang ingatan niya ang kanyang pagtingin sa ibang mga bagay, ay ibang mga tao, ibang mga kasi katulad ng halimbawa may cellphone kang binili, di ba? And then pero nakakita ka ng ibang cellphone and then pabalik-balik ka doon sa cellphone na bago na hindi mo nabili. So kahit na may bago kang cellphone na maganda naman siya, hindi ka nakokontento doon at nawawala yung kagustuhan mo doon sa cellphone meron ka kasi pabalik-balik ka doon sa hindi mo naman sa'yo. So katulad din ng sitwasyon ng babae at sa isang lalaki na madalas ay kapag na-fit na at nawala na yung love na yan ay most probably dahil sa nafi-fit na maaari ka doon sa ibang mga bagay. Or baka minsan is nakakaapekto sa yung sa labas.
may nakikita kang mag-asawa, very sweet sila, yung lalaki binibigay lahat sa babae. So magkakaiba naman yung binibigay or yung pagmamahal ng bawat isa sa atin. Magkakaiba yung binibigay or paano ipapakita ng isa sa atin yung kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. So magkakaiba. So huwag mong gawing criteria yung ibang family sa iyong family. Subhanallah. Yung lalaki is pwede siya ay ang show paano niya pinapakita yung kanyang pagmamahal is true. Siya ay kumbaga sa paghanap buhay is number 1. Pero kung sa salita is hindi siya marunong magsalita, hindi kanya or nahiya siyang tawagin kang love. Ang tinatawag sa iyo is nanay ng aking mga anak. So, iba-iba yung love language. Yun yung gusto kong sabihin. Iba-iba yung love language ng bawat isa. So, kailangan is maintindihan yun ng babae. Masya Allah. Wallahu a'lam. Yes. Follow-up question, same verse 5. Pag-ibig ang iwakwa ay presyo ng pag-asa. Bakit po, ulit sa mo, sobrang stress mo ako nasira ang tiwala. Disclaimer, parang nakulingan ng nag-cheat. Sobrang stress mo nakunan ka at nasira ang tiwala mo sa kanya at malakas ay pangneho sa iyo. At hirap kang malimutan ang kanyang ginawa. Pag kailangan mo, hirap ka gagawin pakisimulan siya. Maaari ito bang humingi na lang ng paghihiwalay ng babae dahil nahihirapan na siyang pakisimulan ng kanya? Okay, Masya Allah. Una is kailangan nating maintindihan ang sinabi nila. Trust is the primary intervening human relations. Ito yung pinaka-importante sa pakikitungo ng bawat isa sa atin sa kaniyang kapwa, yung trust. Dahil ang trust is very vulnerable. Ang trust is very vulnerable. Katulad ng baso, kapag nahulog yan, kahit pag dugtungin natin yan, is hindi may babalik sa kaniyang original na form. So, yung sa sitwasyon naman ng ating kapatid or yung ating sa nagtanong, yung babae yung nagtanong, pwede naman kausapin niya yung lalaki dahil sa issue hanggang ngayon is hindi mawala. So gusto kong humingi sa iyo ng kumbaga paano magiging panatag muli ang aking sarili sa iyo dahil sa iyong ginawa. So pwedeng kausapin niya yung asawa niyang lalaki. Hindi naman option kaagad is yung pakikipaghiwalay. Mas sulho khair. Kung baga magkaroon ng pagkakaintindi is yun yung pinakamainam, mas maganda sa dalawa. Hindi yung last option na is maghiwalay na ng kami. Pero may pahabol siyang part na question doon eh. Kasi gusto ko munang linaw makuha dito is that una, ang sinasabi niyang pag-cheat, ito ba ay cheating na considered na haram? O yung baka kasi minsan kasi yung pag-aasawa ng pangalawa, kino-consider nilang cheating eh. Which is hindi naman yung cheating. Okay? Yun, that is halal and that is something na pinahintulutan ng Islam at hindi dapat nabigyan ng masamang ng pananaw. Pero kung ito ay zina, ibig sabihin nakipag-zina yung lalaki or nag-cheat ng hindi halal na paraan, ngayon ang tanong niya panghuli Sheikh, pwede ba niyang humingi ng pakikipaghiwalay? Kasi yun ang isa sa part na tatanong niya. Sige. Nakunan ng depressed dahil doon sa... Nakunan siya because of depression. I think yan ang punto niya. Pwedeng makipaghiwalay dyan yung babae dahil may karapatan naman yung babae dyan. May mga pwedeng, hindi lang yung pakikipaghiwalay is hindi lang yan sa kamay ng lalaki. Ang nasa kamay lang ng lalaki is yung talak. Yung direkta. Yung direkta. Pero yung babae, kung alam niya yung lalaki, kung baga hindi naghahanap buhay, or yung lalaki, ang inuutos sa kanya is yung taliwas sa pananampalataya. Tanggalin mo yung saplot mo, tanggalin mo yung hijab mo. Pwedeng makipaghiwalay dyan yung babae. Sa pamamagitan ng fast. Ano yung fast? Pamamagitan ng wali ng babae. Mga magulang, ng sultan, ng leader. So paghihiwalayin yung dalawa. Pero pwedeng before pa yan, is magbigay ka ng kondisyon.
Magbigay ka ng kondisyon. Kung magawa niya ito, hindi ko na yan itutuloy. Kung magawa niya ulit. Tapos yung isa rin is yung tinatawag na kumbaga, yung babae is magbibigay ng reward or kapalit upang makapaghiwalay sila ng kanyang asawa. So, mayroong ganun ding talak. So, ang talak is hindi lang sa lalaki. So ibig sabihin para doon sa nagtanong, kung talagang itong pagpangaliwa ng kanyang asawa and we assume it is haram, na pangangaliwa yung ginawa niya is wala namang pangangaliwang halal, but ang sinasabi natin yung ginawa ng lalaki, yung husband niya is in a haram way, no? Ay at nakaka-bother yun too much sa kanya. To the extent na nadidepress na siya at wala nang kapanatagan, wala nang sakina, which is one of the very rule of di ba? Very important components of marriage. Din kung wala na yung sakina na yun, wala na yung love, wala na yung trust, ano pang may natitira dyan? So if ganun yung kalagayan niya, then yun ang sinabi ni Sheikh, pwede siyang humingi na ng pakikipaghiwalay. Kung talagang ito ay dahil sa, kasi yung batayan din niya Sheikh, mabigat yun na nakipagsina yung kanyang husband, for example. So, hindi rin kung yung ibang kwan naman yung sasabihin natin nakipagsina dahil mahirap yan na i-prove sa Sharia. Yes. Mahirap yan na i-prove. Pero ang dahilan is nawala yung kapanatagan. Yung pangalawa is nakunan siya dahil sa ginawa ng lalaki at minsan yung lalaki hindi rin umamin or naging in danger na ang buhay ng babae. Dahil sa lalaki na yun is may mga rulings yan sa Islam. Pwedeng makipaghiwalay is nasa danger na yung health mo, nasa danger na yung anak mo, or yung state of life mo. Yung kumbaga pag nabuntis ka ulit, then mauulit naman yun dahil doon. So, may mga rulings yan sa Islam. Pwedeng makipaghiwalay, Pwede na niyang hilingin yung pakikipaghiwalay at mayroong mamamagitan sa kanila. Hindi diretso dahil may nabanggit rin na hadith na ang babae na siyang humihingi ng pakikipaghiwalay Nang walang dahilan. Malaking kasalanan yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Hindi niya maamoy ang paraiso kung walang dahilan at gusto niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Mashallah. Wait, gusto na ko lang sa bilahin, no? Ask ko, parang Ulitin mo. Ask ko lamang po, paano kung ang asawang lalaki ay hindi nagsasala at nagawa pa niya itong mag-asawa ng pangalawa? Tapos, di niya mapanindigan ang responsibilidad at hindi nakikipag-communicate sa kanyang first wife. Unang kasalanan dyan is yung hindi pagsasala. Pag ang lalaki is hindi nagsasala, kailangan talaga is makapaghiwalay sila ng babaeng nagsasala. Dahil hindi pwede na sa isang tirahan, nagtatabi yung isang Muslim at hindi Muslim. Pero kailangan muna is idakwa yung lalaki. Lahat ng pwedeng daanan para idakwa siya na mag-pray is kailangan is daanan natin yun. Hindi naman diretso. So, minsan yung lalaki, bakit hindi nagsasala? Dahil ikaw rin na babae, kahit yung malong is walang nakaprepare na malong upang mag-pray. Or kahit man yung kimon, is wala man lang nakaplansa na kimon na kanyang gagamitin sa pray. Kung baka wala. Or hindi mo sinasabi sa kanya. Or ang way ng yung pagdadawa is palagi na lang galit or sinisipa mo pa. O ang sasabihin ng lalaki, ayaw nang magsala. So kailangan is in a respect way, a manner, kumbaga asawa ko, gusto nating pumasok sa paraiso, magsala tayong dalawa. Asawa ko, bibili kita ng kimon para mag-pray. Kung hindi rin siya marunong mag-pray, is asawa ko, bimili ako ng Book of Sala para mabasa mo. Katulad din ng sa lalaki. Baka hindi nagsasala yung babae dahil hindi marunong magsala. So bumili ka ng parukunat, nakikita doon yung binabasa. Bumili ka ng muknan niya, yung sinusuot niya sa pagpe-pray, yung pinaka-favorite color niya, baka makamotivate sa kanya. Or bili mo siya ng musalla na kanyang magugustuhan upang siya ay makapagsala. So, unang-una, kasalanan dun sa tanong is hindi nagsasala. So, kailangan mautusan natin yung lalaki na magsala. Pangalawa is yung kanyang hindi pagsustento sa kanyang asawa. So, pwedeng hiwalayan ng babae
yung kaniyang asawa 'pag hindi nakakasustento yung lalaki. Pero kailangan pag-usapan din yan, hindi diretso isiwalayan mo. Yung pag-aasawa niya ng pangalawa, sa tingin ko hindi kwalipikado na mag-asawa ng pangalawa dahil una, hindi nagsasala, pangalawa is hindi nakakapagbigay ng sustento. Allahu a'lam, wallahu a'lam. Nagsasala ay kung sa kanya ang magdagdag, bawasan. Oh. Sasa. Mali-mali sa subhanallah. Pero mga kapatid, نعم يا شيخ. شيخ السلام عليكم. عندي سؤال may tanong po ako. It is regarding still somehow connected to the first and second question. As a nursing student in the delivery room postpartum, we still have so many cases that there are mothers that has no significant other. Wala na yung husband nila, either namatay or hiwalay na. And then the question is, in the assessment, maraming nagsasabi talaga na one of the causes of the stress of the mother is yung asawa nila. And so many have claimed na there are males that are emotionally intelligent, which is a bold claim also kasi napakadaming kailangan parang ilagay sa equation para masabi na yung tao is smart, intelligent, emotionally smart. So how can you advise these people na they say na they're emotionally intelligent pero hindi nila kayang intindihin, hindi nila kayang kausapin with comprehension and understanding yung asawa nila, as well as hindi sila masyadong, kumbaga, they are not they claim to be. Kumbaga ganun. Kasi they still have those problems na hindi talaga sila magkakasunod ng asawa nila. And then and still they opt to kasi hindi sila nagkakaintindihan ng first na asawa nila, edi nag-asawa siya ng pangalawa. So parang, can you explain this na somehow, those people or us as male na inshallah ta'ala magkakaasawa na din, we will be ready as well as those na nandun na ay they can improve themselves. So yun yung question, Sheikh. Yung pangalawa, wala? Hindi, yun na yung... Sige, mashallah. Okay, mashallah. Unang-una is, yung sinabi natin kanina, kailangan talaga ng open communication. Yung komunikasyon sa pagitan ng dalawa. Sabihin ng lalaki o babae, sabihin ng babae kung ano yung gusto niya gawin ng lalaki. At kung kaya rin ng lalaki is huwag niyang ipagdamot sa babae na gawin yun. Katulad ng babae na kakapanganak lang, kailangan talaga niya is pag-aalaga. Yung kailangan niya is andoon ka sa tabi niya dahil minsan is nahihiya siyang sabihin sa kaniyang magulang at hindi siya mahihiyang sabihin sa iyo. So kailangan talaga is yung lalaki is andun palagi sa tabi ng babae katulad ng sinabi ng ating kapatid na sa mga postpartum cases. So kaya nga rin sa government is kung may leave yung babae, maternity leave is may paternity leave din yung lalaki. For about, ewan ko kung around 1 week or 7 days. 7 days. Yeah, 7 days. So, yan yung tinitingnan dyan. Tinitingnan doon. Kumbaga, kailangan ng babae yung lalaki sasabihin niya. So, kailangan talaga yung open communication. Kung ano yung kailangan ng bawat isa sa atin, sabihin natin sa ating partner para walang problema. Kung makaya na yung partner, alhamdulillah. Kung hindi niya makaya, paunti-unti, makakaya rin inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. importante rin talaga ito. Mas pinuli sa yan mo siya. Oh. Postpartums. Pero ano to, huwag niya masyadong gawin dahilan sa sarili mo na mas lalo kung ba sobrang napulit talaga, sasamahan mo lang din kung ano yung mga emotions na ito na you should also help yourself together with the support of your husband. Yung babae ay magkakaroon siya ng pag-build up or pagtatag na Sarili. So, minsan rin sa Sheikh, nagiging dahilan nila is yung pagiging moody ng babae. Bakit ako ganito ngayon? Dahil malapit na yung mens ko. So, intindihin mo na lang, hindi. Hindi dahil sa
may mga kumbaga, pagkakaiba ng mood mo is magiging masama ka na sa iyong asawang lalaki. So, oo, sakto. Just parang may you know, cheats that tama. At just because muli kasi ako or in the state of right lang or in the state of what was part of whatsoever na ginagamit ng mga science ng katawan, terminology ba? So, alhamdulillah, sa susunod na mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Arnold po na Balik Islam. Sheikh, ito po yung tanong ko. Kaming mga sa akin na sa aking part sa sitwasyon ko, yung nag-asawa kami, puro kami hindi pa Islam. Tapos ako nagbalik Islam dahil natawfik ako kay Allah. At yung asawa ko, dinawahan ko ilang taon na at hindi talaga bibitawan yung pananampalataya niya. Devoted kasi sila. Kahit ano yung pakiusap ko at ano yung dawa ko, talagang ayaw mag-Muslim. Ngayon, ang tanong ko ito, kaming mga lalaki, tanong ko lang kasi mayroon din akong narinig, gusto ko ng concrete na na kasagutan na hindi ba haram sa aming mga balik Islam na kaming mga lalaki na sa aming mga asawa na kung ano yung gawain ng mag-asawa na sila po ay hindi Muslim. Kasi sa kabila na kung ang lalaki ay hindi Muslim, ang babae ay naging balik Islam. Haram na sa kanya ang pakikipagsiping sa kanyang asawang hindi nag-Muslim. At ang tanong ko, yung concern ko, ang sa akin, iba naman. Ako yung Muslim, ay yung asawa ko hindi Muslim. Haram ba sa amin kung gawin ko pa rin? Kasi palagi namin ginagawa din ko yung mga gawain ng mag-asawa. Yun lang po ang tanong ko, Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itong kaso naman to is yung pag-aasawa ng Muslim sa non-Muslim. Dahil ang ating kapatid ay una is siya ay hindi Muslim tapos nagbalik Islam. So, pinapahintulot ba sa isang Muslim na lalaki na ang kanyang asawa is hindi Muslim? So, ang pwede lang sa isang Muslim na lalaki, pwede niyang asawahin or pakasalan yung non-Muslim na babae na Christian yung kanyang religion or Nasraniya at saka yung Yahudiya. Ano yung Yahudiya? Yan yung Judaism or yung pagiging Hudyo. So dahil ang sinabi ng ating mga ulama, bakit pinahintulot nila yon? Dahil hindi sila nawala sa paniniwala na may Diyos. Hindi sila nawala sa paniniwala na may Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pati yung mga Christian, sinasabi ng Ama is nasa langit, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung ang asawa mo is ang kanyang sinasamba is yung mga pagan, sinasamba is mga katulad ng Buddhism, yung kanyang religion, is hindi na yan pwede. Hindi na pwede na kayo ay kumbaga bilang mag-asawa. Wallahu a'lam, si Sheikh, baka may mas alam diyan. Palino pa rin siya ba ng Islam ang working Muslim ay na babae. Paligtad naman, hindi pwede ang babae, ang Muslim, mapangasa ng hindi Muslim na lalaki. That's push, pwede siya makipagtawi doon sa kanyang asawang babae dahil na hindi mo siya naging Muslim, ay basically ito ay pinahintulutan sa Islam dahil nga sa pinahintulutan ng lalaki Muslim na mag-asawa ng hindi Muslim na babae. Ang payo ko ng kapatid is paramihin mo yung dua. Katulad ng mga magulang ng mga sahaba ridwanullahi alayhi, dinada'wa nila na mag-Islam sila. So hanggang sa pumupunta
ang mga sahaba na yun kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, mahal na propeta, ipagdua mo kay Allah na tawfiqan niya or patnubayan niya ang aking asawa, i-guide niya sa Islam. Ang aking ina, ang aking ama, ang aking asawa na pumasok sa Islam. So katulad din yan, Sheikh, kailangan o kapatid, paramihin mo yung dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede rin sabihin mo sa mga ustad mo, sabihin mo sa mga kapatid mong Muslim na nakikita mo na magaganda yung kanilang mga amal or mga gawain, is magdua rin sila para sa iyong asawa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yes, so yes. Assalamualaikum po. Salam. Ako po si Abdul Rahim from Mizrahi Muslim Student Association. So, ang tanong po namin, if ever po ba magkaroon ng sakit ang padre de familia at maging sanhi ito ng pagkahinto ng pagtatrabaho o at sustento sa kanyang pamilya, magiging obligado po ba sa babae na siya yung magpatuloy o magtrabaho bilang or tumulong sa kanyang pamilya? Okay. May mga sitwasyon na ganyan. So, sinasabi nila in every rule, may exemption. Every rule may exemption. So, katulad din dyan, is may sakit yung asawang lalaki, hindi kayang tumustos or maghanap ng sustento para sa kanyang family, is dyan rin nakikita yung role ng family ng lalaki. Yung mga magulang ng lalaki, kung kaya nilang magsustento, sila yung magsusustento. Yung mga kapatid niyang lalaki, sila yung magsusustento. Kung may anak siyang lalaki at the age of poverty, kaya baligan sa atin, is kailangan ring maghanap ng trabaho. Dahil kailangan tumulong sa family. So, pag ganyan, maraming pwedeng tumulong sa kanila, yung family ng lalaki, pwede rin yung family ng babae. Kasi hindi naman ginusto ng bawat isa sa atin na magkasakit. Wallahu a'lam. Sunod question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usa ko ka balik Islam, Sheikh. Pangutana lang kaning may tungod sa problema masculine crisis sa pagkakaroon kasi influence for the Western culture, labi na sa Europe kay under the parliament. So, what is our remedy? Dili ma-influence, maka-escape ta sa masculine crisis tungod kay ang uban naging hermaphrodite. Ang ubang mga babae, ibang mga babae, nag-lesbian. So, that is a big problem regarding that. So, unsay mga proposed remedies sa ato sa Islam? We know nga Islam is the finest culture. Gani, ang mga dahiliya sa una and pre-Islamic religion, pre-Islamic period, usa ang Islam nga nag-change sa ilang culture. Basin mabaliba nga at this time, ma-change niya atong culture dahil sa rampant na kayo ang mga hermaphrodite sa Western culture, sa Europe, no? Sa parliament countries. Mga lesbian, hermaphrodite. So, that is called masculine crisis. Kay dili na mga asawa, kay mahadlok na kay nabayot na og nga tumboy. So, kana lang. Okay, mashallah. Unang-una is ito yung mga, kumbaga, mga toxic na da'wa na nanggagaling sa labas. Yung LGBTQ+, baka yun yung tanong niya. So, yan ang muskila sa atin. Dito sa Pilipinas, or sa karatig bansa ng Philippines, ang ginawang permissible, yung ganyan na gawain is doon mismo sa Thailand. Sila yung unang, kumbaga, nasa law na nila na pwedeng mag-asawa yung lalaki at saka lalaki, babae at saka babae. Waliyadu billah. Sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, yan yung sinusulong ng ibang mambabatas. La hawla wala quwwata illa billah. Na kung saan baka pwedeng malegal din yung same-sex marriage. So, ang Islam is taliwas sa mga ganyan. Ang Islam, ang sa kanya is lalaki, babae, walang sa gitna. So, unang-unang disiplina is nakakaroon sa loob ng bahay. Yan yung unang-unang gagawin natin. Disiplina sa loob ng bahay. Kapag ikaw ay may anak, nakitaan mo ng baka pwede paglaki is maging bayot o maging bagla, huwag mong ibili ng mga Barbie.
Yan yung problema. Huwag mong, kumbaga, pag sumayaw, aura-aura. Kailangan is, kumbaga, ibili mo siya ng mga gamit na panglalaki, katulad din yung babae, ibili mo siya ng gamit na pangbabae. So, napakalaki yung role ng isang ama at saka yung ina sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Wallahu a'lam. Siya yung mga Yes, subhanallah. Alhamdulillah, malinaw naman naging kasagutan natin. Share, punta tayo sa katanungan ng iba pa mula sa mga kababaihan. Yes, kasi parang maraming, dapat maraming magtanong dito mga babae. Kasi sa mga pwede dito medyo marami tayong pinutawan doon na medyo nakapagbigay ng linaw sa ilang mga maling konsepto na hinahawakan ng kababaihan. So we want to hear some question from the women. For the sisters. Assalamualaikum, Shaykh. Madalas po, kapag may problema sa mag-asawa, ang babae agad ang nasisisi. Sinasabing kulang sa pasensya o respeto, pero bihira po natin mapag-usapan kung paano rin naaapektuhan ang sugat o trauma ng lalaki noong pagkabata o ang kakulangan niya sa emotional intelligence sa relasyon at koneksyon sa kanyang pamilya. Sa pananaw po ng Islam, paano dapat tinitignan at binabalanse ang ganitong sitwasyon? Itinatanong ko po ito kasi madalas ang mga babae ang unang nasisisi kapag may problema sa mag-asawa kahit pareho naman silang may pinagdadaanan na emosyonal. Sigurado ka ng palag nagsisisi yung babae. So baka magkaiba-iba yung situation ng bawat family. So, minsan rin, kailangan is umamin yung bawat isa sa ating kasalanan. Pagkakamali na ating, kumbaga, nagawa. So, bilang isang babae, sabihin mo sa asawa mo, kayo lang yung makapag-usap niyan sa pagkakamali ng bawat isa sa inyo. Ako nagkamali, ikaw ay nagkamali, huwag tayo magsisiyan, bagkus tayo ay magbigay ng solusyon sa kung ano man yung naging problema natin. Wallahu a'lam. At saka kabilang sa dapat maunawaan din natin, no? So pag-resolve ng problema, hindi kailanman magagawa ito sa pamamagitan ng paghahanap ng pagsisisihan. So hindi ma-resolve ang isang problema kung hinahanap natin sino ang dapat sisihin. Kung hindi bagkus para masolusyonan ang isang problema, dapat tuntunin kung saan ang dapat gamutin. Kung may pagkukulang, may pagkakamali, hindi sisisi, bagkus ay magtulungan kayo na magamot, malunasan yung problema na kinakaharap. Tuntunin kung ano ang problema, pag-usapan kung paano yung ma-resolve, pagsisisihan. Because that will never resolve the problem when ang mag-asawa yung hinahanap ay pagsisisihan. Sino ang kayo kasi ang kasalanan? Ikaw kasi ang kasalanan. Kung matutulog mo siya may kasalanan, Ako ang tama, ikaw ang mali. Ikaw ang mali, ako ang tama. So, walang resolve yan. So, any question? Other question? Shukran po. Chef, kasalanan po ba kung hikayatin ko ang aking asawa na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral? Wala naman po akong problema kung ako muna ang magtatrabaho para sa pamilya. Iniisip ko lang po kasi na sa practical na pananaw, kapag wala kang natapos, mahirap pong makahanap ng trabaho at masuportahan ang pamilya. Pero ang asawa ko po ay tila kontento na kung anong estado na niya ngayon at parang ayaw na niyang mag-grow o magbago. Mali po ba na nais kong mahikayat siyang pumunlad para rin po sa ikabubuti ng aming pamilya? Kailanman hindi yan naging mali. Ang paghikayat sa iyong asawa upang mag-aral ulit, napakagandang gawain yan or motion na nanggaling sa iyo. Pero kailangan is pagkasunduan niya. Baka sa huling araw, pag kulang yung sustento na nanggagaling sa kanya o ikaw mismo, napapagod ka sa iyong paghahanap buhay dahil yun yung naging kasunduan nyo, is huwag ka rin sabihin mo, ako nagparang sa iyo, ako yung nagsumikap. Ako napagod sa iyo. So kailangan talaga is mapag-usapan yan ng maigit at magkasundo kayo dyan. Allahu a'lam. Ako dumating sa panahon na yan kasi ako siya parang dapat hindi man mula sa lalaki babae ay mula sa pamilya ng babae na baka pwede na mix mo lang baka aral ka lang iniwan mo alam namin na siya napapagod
So it should be something na mapag-usapan, mapagkasundo ang mabuti ng dalawa. At napakasulit ng lalaki na merong Asawang ganyan. ganitong klase ng nasa babae. Na iniisip niya kung anong ikaw-undan ng kanyang husband. No? Pero isipin din ng babae na kung hindi man yun tinatanggap ng husband o hindi niya yung kinikilingan na suggestion mula sa iyo, pwedeng isipin na ito ay pagbabaliwala niya ng ano yung meron kang sa kanya. Maaari lang na meron lang siya kinukonsidera na para sa kanya ay mas magre-respeto ng maraming kapinslaan sa inyo kaysa sa kung sundin niya kung ano solusyon yung sinasabi. Pero, hindi nawawala na kainaman mo yun bilang isang babae. Mabuting babae, ang mabuting babae ay laging nagbibigay ng suporta sa kanyang husband ng ikakaundan ng kanyang husband. Inshallah ta'ala. Any other question mula sa mga sisters? Meron pa po. Sabi niyo po marami po talaga. Okay. Ano po masasabi niyo, Ustad o Chef, sa lalaki na mama's boy? Kahit may asawa na, desisyon pa rin ng magulang niya na susunod. Dahil wala na siyang sariling desisyon. Muskila yan. Okay, unang-una is pag ikaw ay naging ama, is kailangan mong magkaroon ng sariling desisyon. Hindi mo iasa sa bawat ang desisyon mo is bawat galaw mo is iasa mo sa iyong nanay. So pag nawala yung nanay mo, anong sasabihin? Wala akong desisyon. So mahirap yung pagiging mama's boy. Pero maganda yung pagiging mama's boy sa pagrespeto, sa pag-alaga, sa pagmamahal sa iyong ina. Pero kung ang desisyon ay lahat manggagaling sa inyo, hindi na yun pwede. Allah. Pero kailangan lang siya maghingi ka ng kahit. Kailangan isang lalaki palagi pumunta sa kanyang mga magulang, bigyan niyo ko ng advice, anong magandang gawin dito. So, Kasi ang pagiging mama's boy, itong mama's boy salita natin ay negatibo to eh. Kasi ang pagkakulang sa mama's boy ay total dependence sa iyong magulang sa maraming mga bagay. Naman, kaya decide by his own, kailangan niya palang tingnan kung ano sasabihin ng mother niya, every decision na gagawin niya, kahit sa pamilya niya, sa sariling pamilya niya, hindi na niya ano maging parents niya, everything is piniconsideran niya lahat doon. Dependent masyado siya doon sa kung anong tingin ng kanyang parents, or lalo ng kanyang mother. Kaya ang pagiging mama's boy. Yan ay taliwas sa tinatalakay natin. Yung kawang, nawala na yung pagiging kawang ng lalaki. Yung pagiging marespeto, pagsunod sa magulang, hindi naman na pagiging mama's boy. Obligado yan. Pero ang pagiging mama's boy, ang dependent sa mother. Gusto na pamilya. Kawawa yung babae dyan. As in, para sa akin, para doon sa lalaki na ganito, lalaki ka. Wallahi, you have to assist yourself. Kailangan mo i-assist yung sarili mo. Kasi, kawawa yung babae. Ang kailangan ng babae sa lalaki ay yung marunong tumindig ng kanyang sarili. At kayang itatag ang pamilya niya ng kanyang sarili pagsusumikap. Hindi yung umaasa sa pamilya at hindi yung nakatingin lamang sa kanyang sa turo o sa hituturo ng kanyang magulang. Subhanallah. So, tulungan naman yung mga mga kapatid na maging matuwid at maging kawang. Hindi maging mama's boy. Yes, question. Last question na lang po. Kung may nag-propose ng marriage na lalaki na may din at akhlak, yun lang naman din po siya yung pagtitingnan namin mga babae sa lalaki, di ba? Din at akhlak. Nagkataon lang na may nagawa siya sa part ng babae na maaring red flag. Magkakasala po ba ako kung i-reject ko siya? Example po siya, nagre-require po sila ng picture ng babae. So, kapag hindi nagustuhan, hindi po tutuloy. Umakyat. Pero kami pong mga babae, hindi po naging question kung may itsura ang lalaki o hindi. Kasi kapag nagustuhan po namin, kung pinakasalan kami ng lalaki, siya po ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. So, bakit ganun po yung basihan ng karamihang lalaki ngayon na dapat ay maganda ang babae? Hindi ba dapat i-accept ang babae dahil meron siyang bangsaad na mga kanya? Pero nabutan itong matahid.
okay na bakit naging gano'n yung basehan? Kasi katagwan sa bumababa po siya yung self-esteem ng mga maraming babae ngayon dahil sa malaki yung standard ng mga lalaki. Pero hindi po kami nagreklamo kung gwapo ka o hindi. Basta may inataklang ka lang, okay na okay po kami doon. Check, ano po magiging advice niyo sa mga ganitong lalaki na huwag pong masyadong mataas ang standard. Hindi po namin kinwestiyon din ang ano pong itsura niya. Dahil nagpasila kami sa dalawa. Chef, parang dalawa, nabubuso dalawa. Hindi ko natatanong. May hugot. Ay, yung sa Okay na ba? ay, ano yung pandem, galing mo lang lang. Oh. Pero, meron lang parang naging red flag sa kanya. Oh. And we have to highlight the red flag na pag na kasi humingi ng picture. Oh. So I think we have to give clarity sa mga bagay na ito. Kasi, ibig sabihin, ang understanding niya doon is that hindi pwede makita ng lalaki like, paano nakakita ng babae? Naging ngayon ng babae, lalaki ng picture ng babae. So, ginawa yun as red flag sa question na yun. So, pangalawang tanong, is that, paano ang advice ninyo sa mga lalaki na masyadong high ang standard? Hindi naman sila gwapo. Oh. Okay, mashallah. Okay. Pang-insure, ganun eh. Unang-una, ang kagandahan is hindi nakabatay sa kung ano yung nakikita natin. Hindi yun yung kagandahan. Yung red flag na nasabi mo kanina is hindi rin yun pwedeng maging red flag. Pero may pamamaraan dyan. Kapag ikaw na lalaki, may magugustuhan kang babae, is kailangan kilatisin mo pero hindi alam ng babae yung pagkilatis mo sa kanya. Hanggang sa nabanggit ng ating mga ulama, kung ang bahay nila is andyan, ikaw ay dumadaan sa kanilang bahay. Pero nabaman baka punurong. Baka tumitingin-tingin ka lang. Baka masulyap mo yung babae. Kung gusto mong makita talaga yung babae is bumisita ka sa kanila, may kasamang siyang maharap, yung lalaki. Tapos tingnan mo, kung gusto mong tingnan siya, tingnan mo sa mukha, tingnan mo sa kamay, mga daliri sa kamay, tingnan mo yung kwan, yung mga daliri din sa paa. Kung gusto mong tingnan yung height niya, is pwedeng tingnan mo doon. Pero kung hindi siya tumuloy, huwag kang ma-hurt. Dahil yun na rin yung pamamaraan ng Islam. Yun yung pamamaraan ng Islam. So, yan yung ipinahintulot sa lalaki na pwede niyong gawin kung may nagugustuhan kayo. Or, para hindi masaktan yung babae, kung may kapatid kang babae, ikaw yung bumisita. Ikaw yung tumingin sa kanya. Ano sa tingin mo? Nakapagsala kayo sa isang musalla, anong nakita mo sa kanya? Oh, maganda siya. Oh, masya Allah, ang bait niya. Oh, masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. So yung mga lalaki rin siya, wag maging, kumbaga, hindi kagandahan, hindi ang batayan sa kagandahan ng isang babae is yung appearance niya. May maganda yung mata, maganda yung tainga, maganda yung magkakaiba, or yung kagandang asa ng pinaka-importante at saka yung religion. Wallahu a'lam. So, baka mayroon. Mashallah sa ano to, let's be realistic siya. Let's be realistic. Sa modern times natin ngayon, nangyayari ito eh. Sabihin mo lang ito kung tama, pwede or hindi. Paghingi ng lalaki ng picture ng isang babae sa isang kaibigan niya para makita niya kung mukha ng babae, pwede or hindi? Ang sa akin, kung talagang gustong mag-asawa. So, gusto talaga niya mag-asawa, kaya gusto niya makita. Halimbawa. Allahu a'lam. Mahirap yan kasi baka maging daan na ako Wallahu a'lam, hindi ko alam siya. Masya Allah. Mas masaganda ako, hindi ako tumitingin ng picture, diretso na pumupunta ako sa bahay ng babae. Masya Allah, Masya Allah. Pero nagtatanong muna ako. Ano sa tingin niya? Sige. So nagtatanong ka muna bago pumunta. May sariling paraan din si Sheikh, ano? Masya Allah. And ang tungkol sa pangalawang katanungan, sabi nga nila na masyadong mataas yung standard ng ibang mga lalaki, hindi talaga mawawala sa lalaki yan. I don't believe na may mga lalaki na nagsasabi kasi minsan na wala, hindi importante sa akin yung mukha. But in reality, whatever, kahit anong pagsabihin ng tao, talagang may matter sa kanya ang mukha. Because that is really something na natural, no?
At gayon pa man, ay huwag niyang gawing pinakabatayan yung kagandahan. Kasi maraming kagandahan na maraming kagandahan na umaalipin. Mas kunin mo ang pananampalataya kasi mas nagpapatatag. Kaya nga Sheikh, nabanggit doon yung 4. Kung gusto mong pangasawain yung babae dahil sa kanyang kagandahan, paano pag tumanda? Hindi mo na siya mahal. Yung kayamanan niya, pag nawala yung yaman niya, hindi mo na siya mahal. Oo. Kung nawala yung status niya, nawala yung family, hindi mo na siya mahal. Pero ang nananatili is yung relihiyon ng isang babae. Masya Allah, Masya Allah. Kapag parating sa relihiyon, pananampalataya, kayong dalawa nagiging alipin kay Allah. Pero kapag binatayan mo lang yung kagandahan niya, nagiging alipin ka sa kagandahan niya. Subhanallah. So ngayon, Sheikh, punta tayo sa inyong konklusyon, inshallah, dito sa ating topiko. Ano ang iiwan ninyong konklusyon sa ating napag-usapan so far in this episode? Okay. Ang lahat ng papuri ay kay Allah lamang. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Unang-unang konklusyon natin dito is yung pagiging kawam ng isang lalaki. Huwag na huwag nating kalimutan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ang mga lalaki, sila yung namumuno, sila yung tagapangalaga, sila yung pumoprotekta sa mga babae, sila yung nagsusustento sa mga babae. Pangalawa is alamin ng bawat isa sa atin kung ano ang kanyang rules and responsibilities, kung ano yung kanyang obligasyon sa kanyang family. Yung lalaki, alamin niya yung ano yung obligasyon niya. Yung babae, alamin niya yung kanyang obligasyon. Pati na rin yung karapatan ng bawat isa sa kanila. Inshallah, magiging matatag yung family. Pangatlo, or ito na yung huling conclusion natin or payo natin, maging mapamatyak tayo sa mga da'wa na nanggagaling sa labas. Da'wa ng feminism sa mga babae. Baka sumubra yung woman empowerment. Baka gusto niyo nang gawin yung ginagawa ng mga lalaki na taliwas sa katuruan ng Islam. Yung kumbaga yung kanina na naitanong ng ating brother, isa sa mga nakakasira ngayon is yung rainbow na flag na yan, na sinisira niya yung bawat isa sa atin. Yung babae gustong maging lalaki, yung lalaki gustong maging babae. Na alam naman natin yung ang mga batayan o mga dalil na nabanggit mula sa Quran at sa hadith ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag na huwag tayong lalabas bilang isang Muslim sa batayan or sa dalil or sa kung ano man ang nasa Quran at sa hadith ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana po ay tawfikan tayo ng Allah, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ikakabuti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Sheikh, sa napakagandang konklusyon ninyo. At bago tayo magtapos ay bigyan lang natin ng bigyan lang po natin ng recognition, no? Ang ating mga ang ating mga kasamahan, no, dito sa ating venue, ang mga schools na nag-attend sa ating programa ngayon, ang COMSA mula sa Capitol, ang LMSA mula sa Lyceum, ang IMSA mula sa ICI, ang MEMSA mula sa MSUIT, ang WEHDA mula sa St. Michael's College, ang Maradika mula sa ang UMPIA, no? I mean, ang MEMSA and then ang UMPIA, no? Mula sa PENMA at ang AMSIA mula sa MTIM. Okay. So hindi pala nakarating dito wala pala ditong representative ngayon ng St. Michael's. So alhamdulillah, lahat ng mga nabanggit natin ay mga schools and representative, no? Mga schools na nagpadala ng kanilang mga representative to be part of this program. So maraming salamat sa inyong pagdating. At alhamdulillah, ngayong araw ay nagkaroon naman tayo ng makabuluhang talakayan patungkol sa isa sa mga pinaka-importanting mga issue at mga suliranin na kinakaharap ng ating ngayon. Inshallah ta'ala, sa topikong ito ng masculinity crisis ng episode 12 ng ating programang Detox, na bigyang linaw sa atin ano nga ba ang pagiging tunay na lalaki bilang isang Muslim. Ano nga ba ang tunay na padre di pamilya sa isang pamilyang Muslim, at paano natin ito mapapatatag at paano natin maiwasan ang mga nagpapahina ng rules and responsibility na ito ng isang lalaki. So alhamdulillah,
sa susunod na episode ay magkakaroon naman tayo ng mga panibagong topic, inshallah, na ating pag-uusapan. Kaya susunod, inshallah ta'ala, samahan niyo pa rin kami, inshallah, sa ating susunod na talakayan patungkol sa mga issue, suliranin at banta na kinakaharap ng ating ummah. Kaya inshallah sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.